Tulong! Tulong! Tigil, huwag kang tumakbo. Huwag kayong lumapit. Miss, ito ang aking kutsilyo. Bibilhin ko na. Miss Lee, sa isang kutsilyo lang, sinong tinatakot mo? Dalhin mo. Teka, Bata, gusto mong makialam? dahil gusto ng miss na ito na bilhin ang aking kutsilyo, kliyente ko na siya. Bago matapos ang transaksyon namin, hindi mo siya pwedeng dalhin. Bata, sino ka? Gusto mong guluhin ko ang tindahan mo? Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay, ito ang patakaran na iniwan ng Gigo. Walang sinuman ang pwedeng sumira nito. Patakaran? Ang patakaran ko ang totoong patakaran. Kung may gustong lumabag sa patakaran, walang awa. Director Lee, okay ka lang ba? Okay lang. Maraming salamat sa pagsagip sa akin. Ako si Liu Bing, hindi ako taong walang utang na loob. Ito ay 5 milyon. Pakisuyo, tanggapin mo. Sinabi ko na iniligtas kita para maisakatuparan ang ating transaksyon. Ibig mong sabihin, itong kutsilyo. Magkano? Ililipat ko na ngayon. Hindi ko kailangan ng pera. Ayon sa patakaran naming mga nagpapautang ng kutsilyo, bibigyan kita ng isang hula. Kapag nagkatotoo ang hula, babalik ako para kunin ang bayad. Nagpapautang ng kutsilyo? Anong hula? Ngayong hapon, 2:00 babagsak ang stock market. Ano? Manghuhula, si Director Lee ay chairman ng Dingsheng Capital, isang stock market guro na may bilyong pondo. Ikaw, isang tindero sa kalye, tinuturuan mo si Director Lee kung paano mag-trade. Nakakatawa ka. Ginoo. Pwede mo bang ipaliwanag ang iyong dahilan? Iyan lang ang sasabihin ko. Maniwala ka o hindi. Director Lee, sa tingin ko siya ay isang manloloko na may konting lakas. Kung talagang may kakayahan siya, bakit siya nandito sa kalye? Hindi para sa pera ang pagtitinda ko. Walang saysay ang pera para sa akin. Walang saysay ang pera? Akala mo ba ikaw, si Daddy Ma? Liu Qing, Ginoo. Kasi siya ang nagligtas sa akin. Huwag kang bastos. Pero, Ginoo, ang hula mo sobrang layo sa katotohanan. Ito ay may kinalaman sa bilyong piso. Hindi ako pwedeng kumilos ng walang ingat. O kaya, bigyan na lang kita ng pera. Okay lang, maniwala ka man o hindi. Ay, ang weirdo talaga ng taong ito. Qingfeng, pakiusap, ibalik ang Tianxi. Pakiusap, ibalik ang Tianxi. Hindi na ako Tianxi. Pakiusap, umuwi na kayo. Tianxi, 5 taon na ang nakalipas. Nagalit ka sa pagiging mapag-isa ng punong komandante. Dahil sa galit, nagretiro ka. Ngayon, may bagong punong komandante na. Pinapunta ako para hilingin sa iyo na bumalik. Pumayag ka na. Hindi ko inaasahan na 5 taon na. Sa loob ng 5 taon, kayo pala ang laging sumusuporta sa aking asawa. Nang lihim. Ang pamilya ni Lin Qingying. Tama? Dahil, hindi ka pumayag na bumalik sa templo ng Tianxi at hindi mo tinatanggap ang aming paglilingkod. Kaya napilitan kaming humanap ng ibang paraan. Lihim na tumulong sa pamilya ng iyong asawa. Salamat sa inyong kabutihan. Sige, papayag ako isang beses. Babalik ako sa posisyon bilang Tianxi. Ang galing! Mahal na Tianxi, ipapaalam ko na ito sa lahat ng templo para sa iyo, ayon sa iyong plano. Seremonya ng pagbabalik. Bahala ka. 5 taon na, panahon na para ako. Kay Qingying ipagtapat ang aking tunay na pagkatao. Ngayong hapon, 2:00. Lahat ng stocks ay tumigil sa pagbagsak. Presidenteng Lee, hindi naman kayo maniniwala sa taong iyon, di ba? Ibenta na ang lahat ng stocks. Nag-check ako. Ang taong iyon ay si Wang Sheng. Siya ang manugang na nakatira sa pamilya Lin. Ang buong pamilya Lin ay hinahamak siya. Sabi nila siya ay isang palamunin. Walang kwenta. Walang kwenta. Paano naman mangyayari? Dingsheng Capital. Ibinibenta na nila ang lahat ng stocks nila. Ano? Lahat na ibenta? Ang ganda ng market ngayon. Bakit ibinenta lahat? Mukhang ang ating sikat na diyosa ng pamumuhunan ay nagkamali rin minsan. Tama, sabi pa ay stock god. Sa tingin ko, ganun lang pala. Presidenteng Lee. Li Yubing, ikaw ay sikat na stock goddess. Paano ka naman maaapektuhan ng isang nagtitinda sa palengke? Ah, hindi pwede, habang konti pa lang ang lugi. Kailangan ng bilhin ulit. Tingnan mo, Mang Lee, bumagsak ang stock market. Ano? Bumagsak, talagang bumagsak. Si Lee Yubang talaga ay isang stock god. Ang galing talaga. Mang Lee, buti na lang, naibenta mo agad.
Kung hindi, malaking lugi ito ng ilang bilyon. Wang Sheng, sino ka ba talaga? Liu Qing, maghanda ka ng malaking regalo. Pupunta tayo sa pamilya Lin para hanapin si Mr. Wang. Oy, ang abala naming tao sa bahay ay sa wakas nakauwi na, araw-araw maaga gumising hating gabi umuuwi. Ngayon, ilan na naman ang kinita mo? Ma, pera o hindi, okay lang. Ang mahalaga ay mag-ipon ng kabutihan at magkaroon ng magandang samahan. Kumakain ka sa bahay namin. Gumagamit ka ng sa amin. Wala kang ambag kahit piso. Ikaw na walang kwenta. Siyempre, okay lang sa'yo. Linhaw, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Paano naging libre ang pagkain at tirahan ko? Ang pamilya Lin ay umabot sa ganitong estado ngayon. Nag-ambag din ako ng pagsisikap. Ambag? Anong ambag ang ginawa mo? Araw-araw naghahain ng tsaa, nagmamasahe, at nagpapahid ng likod. Mahal, nakauwi ka na, pagod ka ba? Magluluto na ako ng pagkain para sa'yo. Mahal, Tumigil ka, may sasabihin ako sa'yo. sige, may sorpresa rin ako para sa'yo. Wang Sheng, magdiborsyo na tayo. Magdiborsyo na tayo. Diborsyo? Bakit? Ikaw itong walang kwenta. May kapal ka pang magtanong kung bakit? Si Qing Ying ngayon ay CEO ng Lin Group. Sa Beijing, itinuturing siyang isang babaeng may mataas na estado. At ikaw ay isang mandaraya na nagtitinda sa bangketa. Baka, isang araw, mahuhuli ka ng pulis. Sa oras na iyon, mapapahiya mo lang ang pamilya Lin. Ako? Mandaraya? Ganyan din ba ang iniisip mo? Kung wala ako, ang Lin Group 5 taon na ang nakaraan, ay dapat nang nabangkarote. Magkano po ang kutsilyong ito? Miss, mukhang hindi maganda ang takbo ng negosyo mo kamakailan, di ba? Paano mo nalaman? Sa silangan ng lungsod, kamakailan ay sumisikat ang swerte sa pera. Pwede kang bumili ng lupa ng maaga. Tiyak nakikita ka. Tungkol naman sa presyo ng kutsilyong ito, bayaran mo na lang ako kapag kumita ka na sa lupa. Tama, Wang Sheng, ikaw ay isang mandaraya. 5 taon na ang nakaraan, sa lansangan. Naloko ako ng maliit na daya mo sa pagbebenta ng kutsilyo. Nagpakasal ako sa iyo. 5 taon ng aking kabataan ang ibinigay ko. Pero dahil sa akin, kumita ka ng malaking pera. Swerte lang yan. Chufan, Nakita mo na ba ako dati? kinakalkula ko iyan. Kung talagang marunong kang manghula, dapat alam mo ngayong araw na kailangan mong hiwalayan si Qing Ying. Ang manghuhula ay hindi mahuhulaan ang sarili. Talunan ka talaga. Puro dahilan lang. Kung ikukumpara kay Ginoong Chu, ikaw na talunan. Nakakatawa ka. Tumahimik ka. Ikumpara mo ako sa kanya. Hindi siya karapat-dapat. Ikaw ang dapat tumahimik. Ano ang karapatan mo? Para ikumpara ang sarili mo kay Ginoong Chu. Alam mo ba kung magkano ang relong ito? Kahit habang buhay, hindi mo ito mabibili. At ito ay regalo lang ni Ginoong Chu. Na pambungad na regalo sa akin. Kayamanan, katayuan, iyan lang ba ang nakikita mo? Sa loob ng 5 taon, walang halaga ang pag-aalaga ko sa'yo. Tama. Ang pinakawalang halaga sa mundong ito ay ang lamang ng isang lalaking walang nagawa. Hindi ko inaasahan na ganyan ka palang babae. Ako ang mali. Balak ko pa sanang bigyan ang pamilya ninyong Lin ng napakalaking kayamanan. Sa ngayon, hindi kayo karapat-dapat. Wang Sheng, talagang hindi ko alam kung anong pinagpapanggap mo. At binigyan mo kami ng napakalaking yaman? Anong pera mo? Hindi namin alam. Kung sino talaga ang nagbigay sa aming pamilya Lin ng yaman, si Chu Xiao dapat. Ilang araw pa lang nakilala niya si Qing Ying at handa nang ipakilala ang aming pamilya sa Dingsheng Capital na si Mr. Li. Dingsheng Capital. Tumahimik ka. Hindi ko papayagan na ikaw na ganitong walang kwenta ay magsalita tungkol sa kumpanya ng idolo ko. Ang iyong idolo, kasama ang Dingsheng Capital, sa paningin ko ay wala lang. Wang Sheng, talagang hindi ka nagbabago. Hindi ko alam kung saan mo nalaman ang Dingsheng Capital at ginamit mo para magyabang. Dingsheng Capital Li Yubing, si Mr. Li, ang panganay na anak ng pamilya Li, ngunit sa edad 18, umalis siya sa pamilya at itinatag ang Dingsheng. Sa ilang taon lang, nagtayo siya ng 10 bilyong kayamanan. Isang napakatalentadong dalaga. Hindi mo basta-basta masisira ang kanyang pangalan. Binibini, dumating na ang presidente ng Dingsheng, si Mr. Li. Chu Xiao, ikaw ba ang nagayos nito? Ilang araw ang nakaraan, iminungkahi ko kay Mr. Li. Sa pagkakataong ito, ay malamang na darating para pag-usapan ang intensyon ng pakikipagtulungan. Napakagaling. Wang Sheng, tingnan mong mabuti. Ito ang karapat-dapat sa akin. Ang lalaki ni Lin Qing Ying. Makipagtulungan sa inyo? Huwag na kayong mangarap. Kung hindi ako nagkakamali sa kalkula ko, si Liu Bing ay para sa akin. Sa'yo? Mag-ihi ka muna at sumalamin ka. Tingnan mo kung karapat-dapat ka. Qing Ying, dapat mabilis na natin paalisin itong tao. Kung hindi, pagdating ni Amoli, magsasalita siya ng walang galang. Magagalit si Amoli. Malaking problema na tayo. Wang Sheng, tayo ay hindi na magkapareho ng antas. Kung matalino ka, pirmahan mo na ang divorce agreement. At lumayas ka mula sa pamilya Lin. Pwede kong pirmahan ang dokumento. Pero, si Liu Bing ay naghahanap sa akin. Bago siya dumating, hindi ako aalis. Mukhang ikaw ay sadyang magugulo. Dumating kayo.
baliin ang kanyang mga binti at itapon sa labas sa likod ng pinto. Tigil. Amo Lee, dumating kayo. Ito si Ching Ying, na ipinakilala ko sa iyo noong huli. 5 taong namuno sa pamilya Lin, umakyat sa Jincheng, sa ranking ng mga asset na magandang babae na CEO. Amo Lee, ikinagagalak ko kayong makilala. Umalis kayo, si Wang Sheng ang hinahanap ko. Mr. Wang, Ay naku, tiyak na si Wang Sheng ay nagpapanggap sa labas. Nagalit kay Amoli. Ngayon, pumunta siya para maningil. Dapat kanina pa natin itong walang kwentang tao pinaalis sa bahay. Ginoo, kayo ay talagang nakakapaghula ng tama. Dumating si Yubing upang magpasalamat. Salamat. Ito ay 20 kilong gold bar, isang villa sa Chanshui Mountain Garden, at saka isang bank card na may 100 milyong piso na cash. Sana magustuhan ninyo ito, po. Gold bars, villa, at cash pa. Diyos ko, pagsama-samahin ilang bilyon na yan. Pangkalahatang tagapamahalali. Nagkakamali po kayo ng tao. Tumahimik ka. Malaking utang na loob ko sa inyo, po. Ako si Liu Bing, hindi ko ito makakalimutan habang buhay. Kung balak mong bilhin ng espada gamit ang mga ito, hindi sapat. Wang Sheng, alam mo ba ang sinasabi mo? Huwag kang makapal ang mukha. Tumahimik ka. Huwag po kayong mag-alala. Ang mga ito ay pasasalamat lamang sa pagliligtas ninyo sa aking buhay. Tungkol naman sa presyo ng espada, ililipat ko sa inyo ang 51% na bahagi ng Dingsheng Capital. Hindi ko alam kung ito ay sapat sa inyo, po. Ano, Dingsheng Capital? Ang market cap nito ay hindi bababa sa 40 bilyon. Ang 51% ay mahigit 20 bilyon. Wang Sheng, hindi ka nagkulang bilang asawa ko, si Lin Qingying. Alam ko na hindi ako nagkamali sa iyo. Kanina lang ay pinapipirmahan mo ako para sa diborsyo. Iyon ay para lang mang-asar sa iyo. Paano ko kayang makipaghiwalay? Magpatuloy tayong mabuhay ng maayos. Oo nga, normal ang kaunting hindi pagkakaintindihan sa mag-asawa. Wang Sheng, huwag mong seryosohin ang mga sinabi ko kanina. Oo nga, kuya. Nagbibiro lang kami sa iyo. Hindi na makikipaghiwalay. Biro. Pasensya na. Ngayon, ako na ang gustong makipaghiwalay. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya ninyong Lin. Hindi ito lugar para mag-usap. Lumipat tayo sa ibang lugar. Si, Wang Sheng, huwag kang magmadaling umalis. Mag-usap pa tayo. ikaw na walang alam sa tunay na halaga, karapat-dapat ka bang makipag-usap sa akin tungkol sa partnership? Hindi ko inaasahan na ang isang duwag ay naging tagapagligtas ni Li Yubing. Sa isang araw, ay naging bilyonaryo. Totoo ba ang lahat ng sinabi ni Wang Sheng? Totoo rin ba ang kanyang kakayahan sa panghuhula? Ako ang nagkamali sa kanya. Ang kakayahan sa panghuhula? Sa tingin ko, panloloko lang iyan. Panloloko, ibig mong sabihin, si Li Yubang ay katulad ko noon, nalinlang ni Wang Sheng. May punto. Kung 5 taon na ang nakalipas ay nandaya siya sa iyo, ate, ngayon ay kaya niyang dayain si Li Yubing. Hindi na iyon nakakagulat. Pero kahit na isa siyang manloloko, nakakuha pa rin siya ng 20 bilyon. Sa tingin ninyo, ang perang ito, may kakayahan ba si Wang Sheng na gastusin ito? Anong ibig mong sabihin? Ngayon, si Li Yubing ay bulag sa kanyang sitwasyon, pero ang ibang miyembro ng pamilya Li ay hindi tanga. Bukas ay ang kaarawan ng matandang Li. Sa oras na iyon, sasabihin namin sa pamilya Li na ilantad si Wang Sheng na isang manloloko. Napakagaling. Kung talagang yayaman ang walang kwentang si Wang Sheng, mas masakit pa sa akin yan kaysa mamatay. Mas masakit pa sa akin yan kaysa mamatay. Mahal, ikaw talaga ang may paraan. Mr. Wang, ang presyong inaalok ko sigurado bang okay sa inyo? 50% ng shares ng Dingsheng Capital. Ang generous naman ni President Lee. Pero ako, kasi naibalik ko lang naman ang bilyon-bilyon mong assets, tapos bibigyan mo ako ng 20 bilyon, malamang may iba kang pakay. Tama nga. Wala talagang nakakataka sa paningin ni Mr. Wang. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, gusto ko sanang hilingin sa inyo na maging asawa ko. Maging asawa mo? Hindi ka ba nandidiri sa akin na walang kwentang pinalayas ng pamilya Lin? Ang pamilya Lin ang walang mata, hindi nila nakilala ang isang henyo. Si Lin Qingying, dati pareho kayo, pero kalaunan tinawag akong manloloko. Hindi ka ba natatakot na nagkataon lang ang nangyari? May sarili akong plano. Ayaw mo lang pakasalan ng fiancé mo, di ba? Paano mo nalaman? Hindi mahalaga, kahit manloloko ako, basta kaya kong lokohin ang pamilya mo at ang fiancé mo, sapat na, tama ba? Marunong ka palang magbasa ng isip. Oo, gaya ng sinabi mo. Oo, gaya ng sinabi mo. Basta magpanggap tayong kasal. Ibibigay ko sa iyo ang kalahati ng shares ng Dingsheng Capital. Ano? Sulit, di ba? Pasensya na, hindi ako interesado sa pera. Ito ang nanay ko. Pero namatay siya noong bata pa ako. Kaya pala hindi ko malaman kung sino ang nanay ni Liu Bing, ate pala siya. Noong bata ako, marami siyang inalagaan sa akin. Sige, para na lang sa utang na loob. Sige, papayag ako, isipin mo na lang after sales service ng deal na ito. Bukas ang kaarawan ng lolo ko. Sa okasyong iyon, ipakikilala kita sa pamilya ko. Kunin mo ito pambili ng magandang damit at regalo. Hindi na, ako na ang bahala sa regalo. Bukas, sa bahay ng Lee. Ihanda mo ako ng magandang damit, at maghanda ka rin ng magandang regalo. Ipapadala bukas sa bahay ng Lee. Ang ganda ng suot mo.
Nasaan ang regalo? Inutusan ko na ang isang tao na dalhin ito mamaya. Hay, wala na akong masabi sa'yo. Heto, itong gintong Buddha. Sabihin mo na lang na ikaw ang bumili nito mamaya. Pero totoo, nag-utos ako. Tama na, sundin mo na lang ang sinabi ko. Dali, pumasok na tayo. Naghihintay na ang lahat. Ako, si Li Yubing, kasama ang asawa kong si Wang Sheng. Naway maging mahaba ang iyong buhay, lolo. At maging matatag tulad ng bundok. Lolo, ito po ang gintong Buddha para sa inyo. Li Yubing, sa tingin ko nababaliw ka na. Nag-asawa ka pa ng isang manloloko. Tito, first time pa lang natin magkita, tinatawag mo na agad akong manloloko. Parang hindi maganda yata. Manloloko. Yubang, anong nangyayari? Huwag po kayong maniwala sa sinasabi ng tatay ko. Wang Sheng, tumigil ka na sa pag-arte. Nasabi na namin ang lahat tungkol sa'yo, kay Tito Li. Mga kaibigan, ang taong ito ay isang manloloko. 5 taon na ang nakalipas, dinaya niya ako sa pera at sa aking dangal. Kahapon, sa wakas ay natauhan na ako. Pinalayas ko siya sa angkan ng Lin. Sa una, bala ko sanang hintayin ang kaarawan ng iyong lolo bago ko harapin ang manloloko na ito. Hindi ko inaasahan na siya mismo ang lumapit sa atin. Mabuti na lang, ibalik mo ang perang dinaya mo, kay Yubing. Lahat, ibalik mo sa akin. At lumuhod ka ng isang araw at isang gabi. Humingi ka ng tawad. At kalimutan na natin ito. Tatay, Tumahimik ka. Hindi ko akalain na si Li Yubang, isang matalinong tao, ay maloloko rin pala. At, ng isang manugang na pinalayas ng pamilya Lin. Naloko. Talagang nakakahiya. Sinasabi mong manloloko ako, pero ito ay mga salita lang ni Lin Chinging at ng iba. Mas gusto mo bang maniwala sa mga estranghero kaysa sa iyong anak na babae? Ito. Wang Sheng, sa ganitong pagkakataon, nagsisinungaling ka pa. Ano ba talaga ang iyong tunay na pagkatao? 5 taon na tayong kasal, hindi ko ba alam? Siyempre, ikaw naman ang may bulag na mata. Ikaw. Kahit hindi ka manloloko, ang pagiging manugang ng pamilya Lin, kailangan mong aminin, di ba? Ikaw, isang maliit na manugang na nakatira sa bahay ng asawa. Anong karapatan mong tumanggap ng Dingsheng Capital? 51% na bahagi ng kumpanya? Pabayaan mo pa ang pakasalan ng anak ko. Sa yaman, ang pinakamayaman sa mundo, ang yaman niya ay hindi man lang kalahati ng akin. Sa kapangyarihan, ang mga mayayaman sa Jincheng ay iginagalang ako bilang guro. Sa talino, sa langit at lupa, alam ko lahat. Ito, sapat na ba? sobra na, sobra na. Haha, Wang Sheng. Pwede bang huwag kang masyadong seryoso? Nagsisinungaling ka? Nakakatawa pa. Ikaw na manloloko. May kapal pa ng mukha na pag-usapan ang yaman, kapangyarihan, at talino. Sa tatlong ito, alin ba ang hindi zero mo? Binata, maganda ang magkaroon ng ambisyon, pero kailangan ding maging praktikal. Ngayon ikaw, ay isa lamang asong nawalan ng tahanan na pinalayas ng pamilya Lin. Kahit ang regalo ay kailangan pang ihanda ni Yubing. Tatay, ano bang sinasabi mo? Ang gintong Buddha na ito ay binili ni Wang Sheng. Tumahimik. Kanina, ang bawat galaw ninyo sa pintuan, nakita ko sa CCTV. Dumalo sa kaarawan ni Lolo Lee, pero wala kang dala kahit regalo. Ang kapal ng mukha mo talaga. Wang Sheng, talagang hindi ka umiiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ang gintong Buddha na ito, totoo ngang binili ni Yubing. Ang regalo ko, darating mamaya. Ano? Ang regalo mo kailangan pang i-deliver? Hindi naman galing sa online shopping? Anong massage chair? Sapatos para sa matatanda? 1,000 taong gulang na blood ginseng, kakakuha lang mula sa Chiangbai Mountain para pampalakas ng katawan ng matanda. Haha, ang blood ginseng ay napakabihira. Ikaw pa ang magbibigay ng blood ginseng ang dalamong regalo. Kung mahigit 10,000 ang halaga, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Wala kang karapatang maging aso ni Ginoo, lalong hindi ka karapat-dapat maging anak. Sino ka? Ginoo, nandito na ang regalo ninyo. Buksan mo na. Ang bango ng amoy ng gamot. Talagang 1,000-year blood ginseng ito. Ano? Imposible ito. Itong 1,000-year blood ginseng ay isang kayamanan na nagpapahaba ng buhay. Sabi nila, isang piraso ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. May halaga pero walang nagbebenta. Halos hindi ito available sa merkado. Ikaw, walang kwenta. Saan mo nakuha yan? Ito ba talaga ang regalong inihanda mo? Hindi ba ito masyadong mahal? Isang simpleng blood ginseng lang, para sa akin, ay isang maliit na bagay na madaling makuha. Ikaw ang bumili ng dugong ginseng na ito para kay Wang Sheng, di ba? Sino ka? Bakit mo tinutulungan ang manloloko na si Wang Sheng? Sino ako? Wala pa kayong karapatang malaman. Ang kailangan ninyong malaman ay isang alila lang ni Ginoo. Iyon lang. Sa tingin ko, ikaw ay niloko ni Wang Sheng. Naloko ka na yata, maging alila para sa isang walang kwentang tao. Kung maglakas loob ka pang insultuhin si Ginoo, hindi lang isang sampal mula sa akin. Ang matatanggap mo, hindi ganyan kadali. Master Chu, sinaktan niya ako. Kailangan mo akong ipagtanggol. Wala akong pakialam kung sino ka. Naglakas loob kang saktan ng babae ko. Ang pamilya Cho ay hindi ka patatawarin. Pamilya Chu, langgam lang kayo. Paano kung idagdag ang pamilya Lee? Manakit ng tao sa kaarawan. Malinaw na hindi mo ako. At ang pamilya Lee ay hindi mo pinapansin. Isang langgam lang. At isa pang langgam. Wang Sheng, pakiusap mong kumbinsihin agad ang kaibigan mo. Ang pamilya Chu, kasama ang aming pamilya Li. Napakalakas ng kapangyarihan. Kahit ano pa ang pinanggalingan niya, hindi niya kayang harapin ang galit ng dalawang pamilya. Huwag kang mag-alala, hindi lang dalawang pamilya ang magtutulungan.
Kahit lahat ng angkan sa buong Beijing ay magkaisa, wala pa rin silang magagawa sa kanya. Talaga? Gusto kong makita kung gaano kalakas ang kaibigan mo. Tao, dakpin ninyo siya. Teka, lahat ng dumating ay bisita. Sino ba ang umaatake sa bisita? Pero, matanda, nasaktan ng mga tauhan ko. Master Chu, sa tingin ko, kalimutan na lang natin ito. Dahil sa huli, nasa tabi mo. Si Miss Lin ang unang ng insulto. At saka, kung magpapatuloy pa ito, hindi rin kayo siguradong makikinabang. Ang babaeng ito, at ang manugang kong lalaki, ay mga tao ng Dragon Court. Ano? Galing sa Dragon Court? Tama, nakakuha sila ng Blood Spirit Ginseng. Kahanga-hanga ang kanilang presensya. At saka, ang laylayan ng damit ng babaeng ito ay may burda ng dragon. Tanging ang Imperial Inspector ng Dragon Court ang may karapatan. Manugang, tama ba ang sinabi ko? Lolo, maganda ang iyong paningin. Totoo, siya ay galing sa Dragon Court, tungkol sa akin, hindi pa ako. Pero malapit na. Ito pala ay isang Imperial Inspector mula sa Dragon Court. Kaya pala hindi niya pinapansin ang pamilya Chu at Li. At mukhang, maaari pa niyang iangat ang pamilya Li. Ang manugang ko ay magiging opisyal din sa Dragon Court. Ang swerte ng manugang na ito ng pamilya Li. Wang Sheng, magiging opisyal ka na sa Dragon Court. Bakit hindi mo sinabi kanina? Ano? Gusto mong magpakasal muli? Oo, gusto kong magpakasal muli. Wala kang pag-asa. Kung kailangan, kaya ko namang maging pangalawa. Lin Qingying, wala ka talagang hiya. Dati ikaw ang nakipagdiborsyo. Ngayon makikipag-agawan ka pa ng lalaki sa akin. Oo, wala akong hiya. Ano ngayon? Basta gusto ako ni Wang Sheng. Walang mata. Ang babaeng tulad mo, dati hindi ka man lang karapat-dapat maghugas ng paa ng amo. Kayo. Ngayon, karapat-dapat na ba akong pakasalan si Yubing? Oo, syempre naman. Ang pagkakaroon ng manugang na tulad mo ay swerte ng pamilya Li. Swerte? Sa tingin ko, malas iyan. Master Liu, dumating na kayo. Master Liu. Kanina lang ay kasama ko ang inspector na galing Longting. Wala, may nabala lang. Pasensya na talaga. Ang inspektor na galing Longting, Tama, ang Tianxi. Alam naman ng lahat. ang Tianxi, ay may pambihirang talino at mga planong hindi kayang hulaan ng tao o espiritu. Pero sabi nila, nagretiro na siya sa probinsya. Noon iyon, pumayag na ang Tianxi na bumalik sa Longting at magdaraos ng seremonya sa mga darating na araw. At ang pamilya Liu namin napili ng inspector upang mga siwa sa mga kagamitan ng seremonya. Ang pamilya Liu ang mamamahala sa seremonya ng Tianxi. Mukhang naabot na nila ang mataas na posisyon. Oo nga. Mamaya dapat nating guluhin si Master Liu. Congrats sa inyo, Master Liu. Kapag umunlad na kayo, huwag ninyong kalimutang tulungan ang pamilya Li. Madali lang iyan. Kasi si Yubang ang fiancé ko. Master Liu, pasensya na. Yubing ay ikinasal na sa ginoong ito, kaya't ang engagement ay kanselado na. Tama. At malapit na rin siyang mag-opisyal sa Longting. Magiging opisyal sa Longting, HMP, isang grupo ng mga manloloko. Manloloko? May ebidensya ba kayo, Master Liu? Siyempre, ang ebidensya ay ang 1,000 taong Shui Lengshen. Napakamahal ng ginseng na iyon. Maliban sa Datongling, malamang ang Tianxi lang ang may karapatang gumamit nito ng basta-basta. Ang inspector ay hindi man lang karapat-dapat tumingin. Pabayaang ibigay ito sa iba. Galing. Kaya pala sabi ko si Wang Sheng, isang duwag. Saan siya kukuha ng inspector? Kaibigan. Yubang, lumayo ka na sa manlolokong iyan. Habang maaga pa, ang dati nating engagement ay balido pa rin. Liu Tai, tumigil ka na sa panaginip. Kahit na mag-asawa ako ng isang manloloko, hindi ako magpapakasal sa isang bully na tulad mo. Yubing, ikaw, Tai, kumbinsihin mo na rin siya. Dahil desidido na si Yubing, bakit pa natin siya pipilitin? Li Yubing, huwag kang magpakatanga. Ano? Gusto mo bang ipadakip siya ulit? Ano ba ang pinagsasabi mo? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin. Pinaaalalahanan kita. Mag-ingat ka kung gagamit ka pa ng masasamang paraan. Huwag mong sisihin kung hindi kita pakikitunguhan ng maayos. Ikaw, isang, taon-una na pinalayas ng pamilya Lin, at nagbabanta ka pa sa akin? Bata, hindi ko alam. Kung anong ginawa mo kay Yubing para mabola siya. Sa madaling salita, lumayas ka na sa pamilya Li. Hindi ito lugar para sa'yo. Masyadong mabuti para sa kanya ang paalisin lang. Ang manggahas na hawakan ng kasintahan kong si Liu Tai. Dapat handa siyang mawalan ng kamay. Liu Tai, kung gagalawin mo si Wang Sheng, hindi kita patatawarin. Hehe, ngayon, ako ay pinapabura ng inspector. Kahit patayin ko siya, ano ang magagawa mo sa akin? Ikaw, Huwag kang mag-alala. Hindi niya ako mapapatay. Tungkol sa inspektor na sinasabi niya. Sa paningin ko, wala lang iyon. Bata, nahuli na kita sa kasinungalingan. Bakit ka pa nagpapanggap na misteryoso? Ang inspektor na sinasabi mo ay si Zhao Sanshui, di ba? Lakas ng loob. Pangalanan mo ng direkta ang Ginoo? Paumanhin, Ginoo. Akala ko ang ganitong maliit na bagay, dan ay kayang hawakan ng mga nasa ilalim. Hindi ko inaasahan na hindi siya marunong pumili ng tao. Sabihin sa kanya, pumunta rito sa loob ng 3 minuto. Ayusin ang gusot na ito. Kung hindi, dalhin ang ulo niya. Opo, Ginoo. Tikman mo ang tsaa na ito. Mula sa puno ng dahong pao na 1,000 taon. Nakakapitas lang. Mabuti, pinag-isipan ito ng pamilya Liu. Sa araw ng seremonya, dapat ganito rin ang pagtanggap mo. Sa lahat ng bisita at higit sa lahat, alagaan mo ang pambansang guro at Ginoong Qingfeng. Ginoo, maging panatag kayo. Kami sa pamilya Liu ay tiyak na tutupad sa aming misyon. Bilisan mo, ihanda ang sasakyan.
Kailangan kong makarating sa loob ng 3 minuto sa pamilya Lee. Ginoo, ito ay. Ginoo, malapit na dumating si Zhao Sanshui. Ha. Wala ba kayong utak sa pag-arte? Ang isang mataas na inspector. Pinatawag mo lang sa isang tawag at pumunta agad. Sino ba ang akala mo sa sarili mo? Kung may utak sila, hindi sila mabubuhay sa pamamagitan lamang ng panloloko. Bilasan na lang. Ay proseso na ang mga manloloko na ito upang hindi na tumawa ang ibang mga bisita. Wang Sheng, ikaw at ang iyong kaibigan. Umalis na kayo. Tatakas? Tao, bilisan ninyo at hulihin ang mga manloloko. Ha? Tigil, pakawalan na sila. Say, Dahil si Yubing mismo ang pumili ng kanyang asawa, dapat naman bigyan mo sila ng pagkakataon. Binata, kung aalis ka ngayon, ipinapangako ko na sa mga pangyayari ngayong araw, hindi na maghahabol ang pamilya Lee. Lolo, pinasasalamatan ko ang iyong kabutihan, ngunit darating na ang tao, hindi ko na kailangang umalis. Tay, huwag mo na itong pakialaman. ang mabuting payo ay mahirap tanggapin ng taong mapapahamak. Sige, sugurin ninyo. Dumating na ang mataas na inspektor ng Longting, si Ginoo Zhao. Dumating nga ang mataas na inspektor. Nagkataon lang. Tiyak na nalaman ni Ginoo Zhao na ikaw, matandang Ginoo, ay nagdiriwang ng ika-80 kaarawan at dumating siya para makibahagi sa kaligayahan. Talagang kapalaran iyon. Ano pa ang hinihintay ninyo? Bilasan ninyong dalhin ang mga manloloko sa piitan. Kung hindi, maghihintay ba kayo na pagtawanan ng inspector ang pamilya Lee? Oo, tama. Bilisan ninyo, dalhin na sila sa piitan. Liu Tai, ang laki ng tapang mo. Ginoo, nagkakamali kayo. Tinutulungan ko ang pamilya Lee. Nadakpin ng isang grupo ng mga manloloko. Manloloko? Sa tingin ko, ikaw ang manloloko? Mahal na Ginoo, napagkamalan ninyo si Ginoong Leo. Maaari akong tumstigo para kay Ginoong Leo. Testigo? Hindi ka rin mabuting tao. Mahal na Ginoo, pakiusap, huwag magalit. Kung may problema, sabihin lang po. Lumayas ka rin. Mahal na Ginoo, para kay Wang Sheng po ba kayo dumating? At sino ka naman? Siya ang dati kong asawa, Ah. pero hindi siya mabait sa akin. Ngayon, tapos na ang relasyon namin. Sa lahat ng ito, ikaw ang pinakatanga, pinakawalang pakialam, at pinakawalang utang na loob, pinakawalang pakialam, at pinakawalang utang na loob. Hemp. Ginoong Liu, ang Inspector General, parang pumunta siya para suportahan si Wang Sheng? Parang pumunta siya para suportahan si Wang Sheng? Imposible. Ano ba ang katayuan ng Inspector General? Ito, kung makikilala ni Wang Sheng ang Inspector General, ipapakulo ko ang ulo ko para sipin niya. Sige na. Kaarawan kasi ni Ginoong Lee. Huwag sirain ang masayang okasyon ng matanda. Wang Sheng, saan ka nakakuha ng lakas ng loob na utusan ang Inspector General? Nautusan ang Inspector General? Kailangan mo bang sumingit? Opo. Kilala nga ni Wang Sheng, ang Inspector General. At pumunta siya para suportahan si Wang Sheng. Kilala mo pala ang Inspector General. Isang beses lang kami nagkita. Kami. Kahapon lang yata kami nagkita. Tama, noon ay nasa Qing ako. Gusto ng Ginoo na maging tahimik. Naiintindihan. Kahit isang beses ko lang nakita ang Ginoo, ang kanyang maringal na tindig. Hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Wala nang pambobola. Ikaw na ang bahala dito. Kanina may gumamit ng pangalan mo para saktan ako. Naintindihan. Kanina, sino ba ang may balak gumalaw kay Ginoong Wang? Ginoo, pagkakamali po. Lahat ay pagkakamali. Pagkakamali ba? Hindi ikaw ang magsasabi. Naiintindihan ko, Ginoo. Kanina lahat ay pagkakamali. Kaya mong pakasalan ang aming si Yubing. Iyan ang pamilya naming Lee. Isang napakalaking biyaya para sa amin. Ako'y sobrang saya. Hindi ko na kayang magpahayag. Dahil ikaw ang ama ni Yubing, huwag nang mauulit. Naiintindihan ko. Maraming salamat, Ginoo. Itong si Ginoong Anshashi ay ganoon na lamang ang paggalang kay Wang Sheng. Wang Sheng, ako ang may kasalanan dati. Hindi dapat kita pinagdudahan. Pwede bang bigyan mo ako ng huling pagkakataon? Lin Qingying, malinaw ang sinabi ko kanina. Tapos na tayo. Huwag. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Kahit hindi bilang asawa, kung bilang kasambahay ay pwede na. Lin Qingying, wala ka ng pag-asa. Dalhin na siya. Opo. Wang Sheng, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Di ba? Ang pamilya Lin, kung nakabit kay Wang Sheng. Pwedeng umangat agad. Ngayon, mukhang tapos na. Oo, hindi marunong magpahalaga sa taong nasa harap. Masasabi lang na sarili niyang kasalanan. Tumatakas pa? Tigil! Ginoo, maawa po kayo. Ginoo, hindi na namin uulitin. Ginoo, ano ang gagawin sa dalawang ito? Ginoo, dumating na ang binibini. Ang dami ng taon. Bakit pa kailangan? Yubing, may gagawin pa ako. Uuna na ako. Si Manugang, kung may oras, bumisita po kayo. Ginoo, itong dalawa. Ikaw na ang bahala. Pero ngayon ay magandang araw. Hindi nararapat na magkaroon ng dugo. Naiintindihan ko, Ginoo. Nakikiusap po kami. Patawarin niyo po kami. Ako ay nagkamali dahil sa sandaling kalituhan. Kaya naisip ko na si Ginoong Wang ay manloloko. Oo, hindi talaga namin kasalanan ito. Sino bang may sabi na si Wang Sheng ay magtinda sa kalye at kamukha ng mga manloloko sa lansangan na nagdulot ng pagkakamaling ito ngayon? Sabi ninyo na ang pagtitinda ni Ginoong Wang ay kamukha ng mga manloloko sa lansangan. Paluin ang dalawang ito ng tig 50 beses. Sige,
Paluin ng todo. Guro, sa wakas ay babalik ka na sa Longting. Siya nga pala, ang bagong Tian Shifu na itinayo ng Grand Commander para sa iyo, ay hindi pa tapos. Sa pagkakataong ito, pansamantala kang tumira sa akin. Shueyaw, dapat may paggalang ka. Tayong dalawa ay mag-aaral at guro. At may asawa na ako. Ano, hindi ba kakadiborsyo mo lang? Siguro, ito ang tadhana. May tadhana kaya tayong dalawa. Uwa. Ang galing. Pero tadhana lang tayo bilang guro at estudyante. Walang romansa, hindi na kita kakausapin. Ginoo, tungkol sa seremonya, inilipat ko na ito mula sa pamilya Liu at ipinagkatiwala kay Mayan Yan, ang pinakamayaman sa kabisera, para pangasiwaan. Yan. Ang asawa ni Ma Yan, si Chu Chaifeng. Dati siyang yaya sa bahay ng binibini. Sa pagkakataong ito, ang binibini ay mananatili pansamantala sa bahay ng mga ma sa Yuncheng. Kaya naisip ko na ang seremonya ay ipaubaya na lang sa pamilya Ma. Wala akong pakialam. Naaalala ko lang 3 taon na ang nakalipas, bumili rin si Mayanya ng isang espada sa akin. Hindi pa niya alam ang iyong pagkatao. Sabi niya gusto niyang bago, ang seremonya makipagkita sa iyo ng maaga. Mabuti rin. Oras na para singilin ang utang 3 taon na ang nakalipas. Ano? Si Wang Sheng ay pinapakitunguhan ng may paggalang ng Inspektor General at malapit na siyang maglingkod sa Longting bilang opisyal. Imposible, ate. Nakita ko mismo. Paano ako magkakamali? Ano ang gagawin natin? Dahil ginawa natin siyang ganoon dati, maghihiganti ba siya sa atin? Nanay, ate, sa aking palagay, tumakas na tayo. Oo. Pumunta muna tayo sa probinsya para magtago sandali. Hindi ba isa lang siyang manloloko? Bakit ka nag-aalala? Chu Xiao, sinasabi mo pa ring manloloko siya? Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba na sinabi ni Wang Sheng sa birthday party na siya at ang Inspektor General ay isang beses lang nagkita? Oo. Pinuntahan ko talaga at sinuri ang sitwasyon noong araw na iyon. Natagpuan ko na buong araw si Wang Sheng ay nagtitinda sa kanyang tindahan. Kung gayon, iyong isang beses na pagkikita, Ginoong Inspektor kaya siya sobrang galang sa kanya, naloko siya ng taong iyon. Tama. Ayos. Ang kapal ng mukha ng batang ito, nandaya pa sa inspektor. Pero ano naman, ngayon sinusunod siya ng inspector. Kahit manloloko siya, wala tayong magagawa. Sa tingin mo kung ang inspektor talagang sinusunod siya? May buhay pa ba akong nakatayo sa harap ninyo? Ibig mong sabihin, Sa totoo lang ang inspektor noong araw na iyon, pagkatapos naming paalalahanan siya ni Liu Xiaoyi na realize na niya. Tumahimik ka. Pero gusto ng inspektor na mapanatili ang dangal, napilitan siyang manahimik na lang. Noong araw na iyon tila galit siya sa akin, at kay Liu sinasabing manloloko si Wang Sheng. Pero ang totoo, galit siya sa amin, bakit hindi kami naalala ng mas maaga? Kung ganoon kung makakatulong kami maghiganti para sa inspektor, hindi kaya makuha namin ang pabor ng inspektor. Eksakto. pero protektado ng pamilya Li ang batang iyon ngayon. Wala tayong paraan. Ang dahilan kung bakit nakakapanloko ang mga peke, ay dahil hindi pa nila nakita ang totoo. Basta makakahanap tayo ng isang tunay na master malalaman ang kanyang daya. Hindi na natin kailangan kumilos para kay Wang Sheng na manloloko. Si Liu Bing mismo ang haharap sa kanya. Pero saan tayo makakahanap ng tunay na master? Alam nyo ba, ang pinakamayaman sa kabisera, si Mayanyan. Sabi nila 3 taon na ang nakaraan. Malapit nang mabangkarote ang kanyang kumpanya. Pero dahil sa patnubay ng isang tunay na master, hindi lang naka-recover ang kumpanya, pati ang yaman niya dumami ng husto. Chu Xiao, sinasabi mo bang mahahanap natin ang master na iyon? Si Mayanyan ay aking tiyo. Tatanungin ko siya. Madali lang iyon. Napakagaling Chu Xiao. Ikaw talaga ang may kakayahan. Hindi pa gumagaling ang sugat ko sa puwitan. Ngayon, siguradong papatayin ko si Wang Sheng na ito, nang walang libingan. Habang nandito ang binibini sa mansyon ng Ma, hindi maaaring pumasok ang mga tagalabas. At saka, mamaya, ay magho-host pa si Mazong ng kagalang-galang na Tianxi. Wala munang oras para makipagkita sa inyo. Dito muna kayo maghintay sa maliit na silid pulungan. Kapag may oras na si Mazong, natural na siya ang lalapit sa inyo. Naiintindihan? Maraming salamat. Khatiwala gu. Walang anuman. Chu Xiao, may gagawin pa ako. Una na ako. Kung may kailangan, sabihin lang. Hindi ko inaasahan na nandito rin ang Tianxi ngayon. Kung makikita lang natin ang kanyang karangalan, ituturing nating malaking swerte. Wang Sheng, ikaw na manloloko, bakit nandito ka? Ano? Bawal ba akong pumunta dito? Siyempre, ito ang bahay ng pinakamayamang tao sa kabisera, si Mayanyan. Ang mga pumupunta rito ay mayayaman o makapangyarihan. Ikaw, isang talunan na pinalayas ng pamilya namin. Anong karapatan mo? Hemp, talunan. Iyan ay dahil bulag ang pamilya ninyo. Wang Sheng, huwag mong isipin na naloko mo ang pamilya Li. May karapatan ka ng magyabang sa harap namin. Malapit na naming malalaman ang pagkatao mo bilang manloloko. Hanggang ngayon, naniniwala pa rin kayo na manloloko ako. Talagang walang lunas. Wang Sheng, magmatigas ka lang. Hindi ka na magtatagal. Ang kagalang-galang na Anshash ay alam na ang iyong panloloko. Malapit na, ang pamilya Li, sa tulong namin, matutuklasan ang iyong pagkatao bilang manloloko. Oo nga. Bakit ka pumunta sa mansyon ng Ma ngayon? Hindi naman dahil narinig mo na darating ang Tianxi? Balak mo ang dati mong panloloko gamitin sa kagalang-galang na Tianxi. Ano? Wang Sheng. Ang lakas ng loob mo talaga. Malaki ang tapang, pero walang utak.
Hindi mo ba akalain na maloloko mo ang Tianxi? Ang Tianxi ay dalubhasa sa Kaiman Donjia. Ziwi daw shu. Ikaw naman loloko. Gusto mo pang lokohin ang Tianxi. Talagang hindi mo alam ang iyong kapalaran. Paano ninyo nalaman na hindi ako marunong ng Kimendunja? Ziwei Dushu, dati, tayo ay mag-asawa, kaya hindi kita makalkula. Sabihin mo nga. Ngayon, ang iyong kapalaran nakikita ko ng malinaw. Kamakailan, parang malas ka sa lahat. At nagpapanggap ka pang may kapangyarihan. Nagpapanggap kang may kapangyarihan. Kamakailan. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng kumpanya, di ba? Paano mo alam? Nakabaluktot ang bibig mo. Maliwanag na matigas ang ulo mo. Madali kang matukso. Pero ang noo mo ay mababa. Ang ilong mo ay may umbok. Maliwanag na malas ang iyong kapalaran. May tumutulong sa iyo, pero hindi mo pinapahalagahan. Sa buong buhay mo, maghahangad ka ng yaman pero hindi mo makukuha. Mamamatay kang malungkot at bigo. Ikaw, naglakas loob ka pang sampin ako. Ang dami mong sinabi. Ang gusto mo lang sabihin, ikaw ang tinutukoy na mabuting tao. Ang parehong bitag. Ang pamilya Lin ay hindi maloloko ng pangalawang beses. Baka nga si Ching Ying, ang problema ng kumpanya mo. Lahat ay gawa niya ng palihim. Ayos. Ikaw itong walang hiya. Kaya pala laging may problema ang negosyo. Ikaw pala ang gumagawa ng mga hadlang ng palihim. Sinasabotahe kita. Masyado naman kayong nagpapahalaga sa inyong sarili. Ngayon, sa aking paningin, ang pamilya Lin ay parang langgam lang. Hindi pa banggitin na ang pamilya Lin ay umabot sa ganito. Dahil sa akin lahat. Ang pamilya Lin ay umaasa sa iyo. Talagang napakalaking biro. Sino ba ang hindi nakakaalam na ang pamilya Lin ay umabot sa ganito? Dahil sa aking talino sa negosyo. Tungkol sa iyo, bukod sa pandaraya at panloloko, wala kang kwenta. Ikaw, isang. Walang kwentang tao na inalagaan ng pamilya ko sa loob ng 5 taon. Naglakas loob ka pang sabihin na ang pamilya ko ay umaasa sa iyo? Ganyang mga salita, kung kumalat iyan, iisipin ng iba na kami ay nagsimula sa pamamagitan ng pandaraya at panloloko. Sabi na nga ba, ang ganitong tao ay dapat na inalis ng maaga para hindi siya ngayon gumanti ng masama sa kabutihan at siraan ang reputasyon ng pamilya Lin. Hindi pa huli para asikasuhin siya ngayon. Ngayon, siya ay mag-isa lang. Lin Ha, sabay nating bugbugin siya para makaganti sa 50 palo na ginawa niya sa akin. Kahit libu-libong hukbo, wala silang magagawa sa akin. Lalo na kayong dalawang walang kwenta. Anong nangyari? Chu Xiao, anong nangyari sa'yo? May nagkakagulo dito. Eto na yung tao. Balak niyang saktan si Tianxi. Gusto naming pigilan. Pero siya ang nanakit sa amin. Ano? Saktan si Tianxi. Lahat, hulihin ninyo, ang lalaking ito. Sandali. Pumunta ako para makita si Mayan yan. Kilala mo ang aming amo. Ngayon, ako'y pumunta para maningil ng utang sa kanya. Maniningil? Guguan Gia, huwag kang maniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Siya ay isa lang, manloloko na pinalayas ng pamilya Lin. Wala siyang karapatang makipagkilala kay Mazong. Ang asawa ng tita ko ay ang pinakamayaman sa Yuncheng. 100 bilyon ang yaman niya. Paano siya magkakautang sa taong ito? Kaya pala, ikaw pala itong nagyayabang. Yung lalaking kinakasama ng pamilya Lin, di ba? Narinig na kita. Hindi ko inaasahan. Ikaw na walang kwenta. Naglakas loob kang pumunta sa bahay ni Ma at mag-away. Ano? Gusto mong mag-away? Tanungin mo si Mayan yan, malalaman mo. Anong akala mo sa sarili mo? Para sa iyo, hindi kailangan pang abalahin siya. Mazong, sige, atakihin na natin siya. Mga tanga. Mayan yan. Utang mo noong 3 taon, kukunin ko na ngayon. Kumusta na ang paghahanda? Wala kang dapat ipag-alala, Ma. Nakaayos na ang lahat. Siguradong mararamdaman ng Tianxi na para siyang nasa sariling bahay. Mayan yan, utang mo noong 3 taon, kukunin ko na ngayon. Sino yan? Parang may nagkakagulo. Utang noong 3 taon. Si Benefactor. Bilisan, dalhin mo ako doon. Ano to? No. Huwag mo muna yan pansinin. Sa ginagawa niya, siguradong maabala ang tiyuhin. Kung magtatagal pa, baka maabala pa ang dakilang Tianxi at ang binibini. Kapag naabala ang dalawang mahalagang tao, tayo lahat ang mapapahamak. Talagang panggulo lang ang taong ito. Gusto niya tayong lahat mamatay kasama siya. Katiwalagu, tawag agad ng mas maraming tao. Hulihin ninyo siya. Tawag ng backup. Lahat ng kaya lumaban, pumunta rito. Wala akong pakialam kung anong salamangka ang alam mo. Ngayon, patay ka na. Wang Sheng, sumuko ka na ngayon, at magsisi ka ng 10 beses sa bawat isa sa amin. Baka makiusap ako kay Katiwalagu na iligtas ang buhay mo. Chu Xiao, ang bait mo naman. Wang Sheng, bakit hindi ka pa magpasalamat kay Chu Xiao? Ano pa ang hinihintay mo? Walang kwenta. Luhod ka na agad. Luhod. Hehe, gusto mo akong lumuhod? Kahit si Binibini ay walang karapatan. At kayo, paano kayo nangahas? Hanggang ngayon, nagkakalat ka pa rin ng walang katuturang salita. Dahil hindi mo pinahalagahan ang pagkakataon na ibinigay ni Chu Xiao, edi hindi na ako magiging magalang. Sige, atakihin. Tigil, Ginoo. Dumating na kayo, hindi ba? Ang batang ito ay nanggulo sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya agad. Mukhang ang gulo na ginawa ni Wang Sheng. Talagang ginagalit si Mazong. Ngayon, sinisisi si Ginoong Gu dahil sa hindi maayos na paghawak. Tito, pakiusap huminahon muna kayo. Ang may sala ay ang batang ito. Sampal natin siya para matuto. Ano, turuan siya? Paano ninyo nagawang tratuhin ng ganito ang aking tagapagligtas? Tagapagligtas.
Ano? Ang master na nagturo kay Tito noon? Ikaw pala ang manloloko. Imposible ito. Tumahimik. Kung lalaitin mo pa ang master, kahit ikaw ay aking pamangkin, ipapabugbog ko ang iyong bibig. Mazong, baka nagkakamali kayo. Siya ay isang pinalayas ng pamilya naming Lin. Walang kwentang tao lang. Oo, 5 taon siya sa bahay namin. Hindi kailanman nagpakita ng kahit anong kakayahan sa panghuhula. Mazang, 5 taon akong kasal sa kanya. Kilalang kilala ko siya. Kung totoo man na may kakayahan siya, bakit ako makikipaghiwalay sa kanya? Ito, Tito, ang mismong sangkot ay nagsalita na. Kailangang maniwala. may paraan ako para patunayan. Ginoo, maaari bang itanong kung ano ang utang na ito? Noong bumili ka ng isang kutsilyo sa akin, binigyan kita ng isang payo. Magkano ang halaga ng kutsilyong iyon? Kapag personal akong pumunta sa inyo para singilin, ikaw na ang maghusga. Siya nga ang tagapagligtas. Tagapagligtas, handang ibigay sa inyo ang 60% ng aking yaman bilang pagbabayad sa utang na loob. Ano, Mazang, ang yaman ninyo ay hindi bababa sa 300 bilyon. Ang 60% na iyon ay 180 billion. Nabaliw ka na. Ito ay 180 billion at ibibigay mo lang sa manlolokong ito. Hindi na banggitin na peke siya. Kahit totoo man siya, hindi dapat magbigay ng ganito karami. Oo nga, Mazang, kahit si Wang Sheng ay talagang tagapagbigyan mo na lang siya ng mga 1 milyon para umalis. Para sa mga pulubing ganyan, sobra na ang binigay mo. Lalo lang siyang magiging gaaman. Tumigil kayo. Kung hindi dahil sa payo ni Engong noon, wala akong narating ngayon. Lahat ito ay nararapat sa iyo, Ginoo. Buti naman at may ganito kang pag-unawa. Mukhang hindi ako nagkamali ng tinulungan. Pero, itong 1,800 bilyong piso, kunin mo na. Ano, Engong? Naimpluwensyahan ka ba ng mga taong ito? Teka lang. Papalabasin ko na ang mga ito. Palabasin ninyo silang lahat. Wag, Tito. Ako ang pamangkin mo. Tito. Sandali. Tita, dumating ka na sa wakas. Bitawan mo ako. Mahal, bakit ka nandito? Kung hindi ako dumating, hindi mo lang palalayasin ang pamangkin ko, kundi pati ang ari-arian ay mapanloloko ka na. Mahal, nagkakamali ka. Si Ginoong Wang ay hindi man loloko. Siya ang aking Engong. Engong? Mayan yan? Sa tingin ko may demensya ka na. Kanina, sinabi na ng pamangkin ko sa'yo ng malinaw na ito ay isang manloloko. Imposible. Bakit imposible? Tatanungin kita, noong pinayuhan ka ng isang manghuhula, nakita mo ba ang mukha ng taong iyon? Hindi, pero kaya niyang sabihin ng tama ang kasunduan namin ng Ginoo noon. Mazang, iyan ay karaniwang patakaran ng mga nagbebenta ng kutsilyo. Hindi naman iyon lihim, lalo na ang dating asawa ko, si Wang Sheng. Dati ay gumagamit niyan para manloko. Siyempre, yung manghuhula na nakilala mo noon, tiyak na may tunay na kakayahan, pero tiyak na hindi iyon ang dating asawa ko. Mali ba talaga ako? Ano pa? Kung hindi ako dumating sa tamang oras, maloloko ka na ng manlolokong ito. Tita, talagang magaling ka. Kahit gaano katusong manloloko, hindi makakatakas. Magaling? Sa tingin ko, nagmamagaling ka lang. Ako ba talaga ang nagmamagaling? O ikaw naman loloko ang nahuli ko? Nagmamadali ka na dahil nahuli ka na. Naglakas loob kang manloko sa amin? Ang laki ng tapang mo ha? Talagang hindi kayang intindihin ng mga karaniwang tao ang mas malalalim na bagay. Si Mayan Yan, dapat ay maganda ang kapalaran niya sa simula pa lang. At may magandang itsura. Sa unang bahagi pa lang ng kanyang buhay, dapat ay mayaman na siya. Pero bago niya ako nakilala, palaging sawi sa negosyo. Ngayon, nakikita ko na. Ikaw pala ang dahilan. Ikaw na masamang babae, ang pumipigil sa kanya. Lakas ng loob mo na tawagin akong masamang babae? Tao, saktan ninyo ang bibig niya. Sasaktan ninyo ako? Ito ba ang pakikitungo ng pamilya mas sa kanilang benefactor? Mayan Yan, isang tanong lang. Sa tingin mo ba? Manloloko ako? Ma'am, sa tingin ko hindi pa tiyak. Hindi magandang kumilos agad. Pwede bang ihinto muna ang usapin ngayon? Hayaan muna si Ginoong Wang na umuwi. Saka na natin alamin ng maayos. Ano? Papauwiin mo pa siya? Naniniwala ka ba talaga sa sinasabi ng batang ito? Na ako itong masamang babae na pumipigil sa iyo? Hindi. Wala akong ganoong intensyon. Mayan yan, isipin mo ng mabuti, kung hindi dahil sa akin dati, na may pagkakaibigan ako sa panganay na dalaga. Ano ang karapatan ng pamilya ma? Natanggapin ang panganay na dalaga? At may karapatan ka bang mag-organisa ng seremonya? Naiintindihan ko. Lahat ito ay dahil sa iyo, ma'am. Kung ganoon, tumahimik ka na. Bata, sasabihin ko sa iyo, kahit manloloko ka o hindi, ngayong araw na ito, patay ka. Guwardiya! Sige, atakihin ninyo siya. Tingnan natin kung paano mo ako papatayin. Saan galing ang bastos na batang ito na naglalakas loob na magulo dito? Ginoong She, nandito ka rin pala. Punong komandante, nag-aalala ako na baka hindi sapat ang seguridad ng inyong mansyon. Kaya ako isinugo rito para protektahan ang kaligtasan ng binibini. Ginoo, tamang-tama ang dating ninyo. Itong manloloko ay nagwawala sa bahay ng mga ma. Nagtatangka siyang gumawa ng masama sa binibini. Aray! Hindi mo ba narinig noong sinabi kong manahimik ka? Una, pinaratangan ninyo akong manloloko. Ngayon, pinaratangan ninyo akong gumawa ng masama sa binibini para ipahamak ako hanggang kamatayan. Talagang gagawin ninyo ang lahat. Sinasabi mong pinaratangan ka namin? Pero dito sa lugar, may makikita ka bang magpapatotoo para sa iyo? Malapit ka nang mamatay. Gusto mo pa kaming akusahan. Wang Sheng, talagang sinungaling ka talaga. Ikaw na batang ito.
Naglakas loob ka ring mag-isip ng masama sa binibini. Talagang wala kang takot. Gawin ninyo siyang butas-butas. Teka, makikinig lang kayo sa kanilang isang panig na salita, at gusto ninyo akong patayin dito mismo. Masyado naman iyang padalos-dalos. Bata, wala akong pakialam kung manloloko ka o hindi. Ang mahalaga ay si Ginang Ma. Ngayon ay nasa biyaya ng Binibini at ng Tianxi. Gusto ni Ginang Ma na mamatay ka, kaya dapat kang mamatay. Kung wala ang proteksyon ng pamilya Lin namin, ikaw na walang kwenta ay hindi talaga makakaligtas ng ilang araw. Ang batang ito ay nagsinungaling ng matagal. Ang mamatay ay hindi maiiwasan. Buti na lang matagal na kaming humiwalay sa kanya. Wang Sheng, kung kanina ka lang lumuhod at humingi ng tawad, pinutol ang dila, hindi ka pa sana mawawalan ng buhay. Ngayon, kahit 100 pagyuko ang gawin mo sa amin. Ginoong Xie, gawin na po ninyo. Paputukan. Masaya namang mamasyal kanina? Bakit hindi ka na lang nagtagal? Sa tingin ko malapit nang dumating ang guro. Ang mamasyal ay hindi kasing saya ng pagiging kasama ng guro. Gaano pa katagal bago makarating sa mans iyon ng ma? 3 minuto na lang. Para lang makasakay sa mga may kapangyarihan, kaya mong walang pag-aatubiling itutok ang baril sa isang inosenteng tao. Sino ang nagturo sa iyo ng ganyang gawain? Hindi man lang siya namatay. Si Wang Sheng ba ay tao o multo? Ginoong Shi, ano na ang gagawin natin? Bata, may kakayahan ka nga, pero hindi ibig sabihin ay may karapatan kang turuan ako. Hindi sumasakay sa mayayaman. Ipagtatanggol ba ang mga hamak na tulad ninyo? Sa pagsasabi mong hamak ang mga tao, hindi ka karapat-dapat maging opisyal. Pinalo mo ako? Bata, wag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. Mayroon pa akong rocket. Siguradong mapapasabog kita. Mabuti. Ginoong Xie, inilabas na nga ang rocket. Tiyak na mamamatay ang batang ito. Ano bang sila ng pagiging magaling lumaban? Walang kapangyarihan at kayabangan pa, kamatayan lang ang kapalaran. Wang Sheng, sana namatay ka na lang kanina. At least may buo kang katawan. Ngayon, maghintay ka na lang na maging isang tumpok ng bulok na laman. Pinapayuhan ko kayo na huwag nang mag-aksaya ng oras. Kahit atomic bomb ay hindi ako mapapatay. Paano pa kaya itong maliliit na bagay? Ang yabang mo. Subukan mo munang sumalo ng isa. Handa na. Tigilan nyo na lahat. Binibini, delikado dito. Mangyaring lumayo muna. Malapit na naming maalis ang masamang taong ito. Alisin siya. Ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung sino siya? Binibini, hindi ba siya isang manloloko? Sabi mo manloloko siya. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Siya ay... Pero sa totoo lang, ngayon, isa lang akong ordinaryong mamamayan. Ngunit dahil dito, kayo, ay hindi maaaring walang ebidensya. Naakusahan ako, pabayaan pa na gusto ninyong kitilin ang aking buhay. Kayo ay talagang napakasama. Sa Daksha, ang mamamayan ang una. Walang sino man ang maaaring gumawa ng gusto. Chu Kaifeng, ikaw pa na galing sa aking bahay. Talagang binaygo mo ako. Binibini, wala akong kinalaman diyan. Sila lahat. Sabi nila na ang ginoong ito ay manloloko. Kaya naniwala ako. Kayo pala ang may sala. Binibini, itong tao ay dating asawa ko. Kilalang kilala ko siya. Tiyak na manloloko siya. Ano? Ikaw ang dating asawa niya. Oh, Kaya pala nasusuka ako sa tuwing nakikita-kita. Halika kayo, itapon sila ng malayo. Opo. Sueyaw, si Chu Kaifeng ay tauhan mo. Ikaw na ang bahala. Ang tapang mo, ikaw, isang ordinaryong tao, nagmamayabang ka pa, naglakas loob kang utusan ang binibini. Tumahimik ka. Si Jiwang ang aking guro. Siya ang kasalukuyang Tianxi. Tama lang naturuan niya ako. Siya ang Tianxi. Kung gayon, ang pag-atake ko sa Tianxi kanina. Pwede mo pa rin akong tawaging manloloko. Tianxi, patawarin mo ako. Ako, nagkamali lang ako. Tama na. Wala ring silbi ang pagmamakaawa mo sa akin. Kung paano ka parurusahan. Naniniwala ako na si Shueyaw ang bahala. Huwag kang mag-alala, guro. Tiyak na aayusin ko ang masamang utusan na ito. Dalhin siya sa ibaba. Binibini, dahil sa ating pagsasama, bilang amot utusan. Patawarin mo ako. At ikaw, Ginoo, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na kayo pala, kahit bigyan mo ako ng 100 tapang. Hindi ko rin kayang sumugod. tumahimik ka. Ang tao kanina ba ay isang ordinaryong tao? Kaya mo, Ay hindi. Hindi ko yon ibig sabihin. Ginoo, dahil sa mga araw na ito na, kailangan mo pang protektahan ang binibini, pansamantala kung hahayaan kang mabuhay. Sa susunod, kung muli kitang mahuhuling gumagawa ng masama, tiyak na pahihirapan kita ng higit pa sa kamatayan. maraming salamat Tianxi. Tianxi, ito ang napagkasunduan naming ibigay sa inyo. 60% na shares. Pakitingnan po ninyo. Kunin mo na lang ito pabalik. Tianxi, alam ko. Wala nang magagawa ngayon. Pero yung kanina ay talagang... Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit sa nangyari kanina. Nagtatayo lang ako ng tindahan sa mga eskinita. Mas para ito sa pagtulong sa mga taong may tadhana. Tulungan ang mga taong makabubuti sa dakilang siya. Sa hinaharap, mag-ambag ka ng malaki sa lipunan. Iyon ang pinakamagandang ganti sa akin. Opo. Susundin ko ang iyong mga turo, Tianxi. Oo nga pala, Tianxi. Ito ang schedule ng seremonya pagkalipas ng 2 araw. Pakitingnan po ninyo. Sige, gawin na lang natin ang ayos mo. Opo, Ginoo.
ito ang inyong invitation card. Medyo kakaiba nga. Ang sa inyo lang ang itim. Ipinapakita ang inyong karangalan. Ang sa iba ay pula lahat. Ang Nasaan ka? May ibibigay ako sa iyo. Saan ito? Parang sementeryo ito sa labas ng bayan. Huwag mo akong takutin. Sige, kahit saan man, buti na lang nakaligtas tayo. Sa tingin ninyo, si Wang Sheng, may kakayahan ba talaga? Noong nakaraan, si Ginoong Inspektor, ngayon naman, si Binibini imposible. Tignan mo ang itsura niya kanina, malamang gusto lang ni Binibini na gumawa ng katarungan para sa mga tao, maging tulad ni Judge Bao. Ang swerte naman ni Wang Sheng. Wala iyon. Peke pa rin ang peke. Ang pagbabalik seremonya ng Tianxi, Liu Bing, malamang, na isasama si Wang Sheng. Hindi ako naniniwalang sa seremonya, magkakaroon pa siya ng ganyang swerte. Tungkol sa birthday party ng lolo mo noong nakaraan. Salamat talaga, nakatulong sa akin, na maalis si Liu Tai ang nakakainis na tao na iyon. Serbisyo, pagkatapos ng transaksyon lang. Yon, huwag mo nang isipin. Pero ikaw, ingatan mo rin ang sarili mo. Noong nakaraan, tuluyan mong nainsulto ang pamilya Liu at Chu tiyak na hindi ka nila pakakawalan. Langgam lang. Hindi dapat ikabahala. Alam ko, kaibigan ka ng alkalde. Pero ang relasyon ninyo, hindi pa umaabot para sa iyo. Ang alkalde makipag-away ng tuluyan sa dalawang pamilya, tulad ng birthday party noong nakaraan. Sa huli, pinalo lang ng tig-50 latigo. Sina Liu Tai at Chu Fan. Iyon ay hindi ko gusto na sa birthday party ng lolo mo makaharap ng dugo. Alam kong isa kang taong may kakayahan, may sariling pagmamalaki, pero sa palagay ko pa rin, kailangan mong makipag-ugnayan sa mas maraming tao. Palakasin ang iyong sarili upang maiwasan ang paghihiganti ng dalawang pamilyang ito. Ito, kunin mo. Imbitasyon sa Tianxi seremonya. Tama. Ang pagbabalik seremonya ng Tianxi. Bukod sa mga pangunahing angkan sa kabisera, sinasabi na pati ang mga pamilya mula sa Jingdu ay darating. Kung makukuha mo lamang ang kanilang pagkakaibigan, saka ka magiging panatag. Hindi na may paraan na ako para makapasok sa Tianxi seremonya. Gusto mo bang isama ka ng alkalde? Hindi. Ang relasyon na yan bawat gamit mo, nababawasan. Ang relasyon mo sa alkalde. Huwag mo nang sayangin sa ganitong bagay. Nagkakamali ka. Ang relasyon ko at si Zhao Sanshui, hindi yon ang iniisip mo. Sa madaling salita, itago mo to. Pero, Wala kang dapat ipag-alala, sa oras na iyon, tiyak na pupunta ako sa seremonya. Tai makakabangon ba ang pamilya Liu natin? Nakadepende lahat ito sa pagkakataong ito. Kapag nakita mo si Sir Tianxi, kailangan mong magpakita ng maganda. Tai, huwag kang mag-alala. Alam ko na ang gagawin ko, Wang Sheng. Ikaw naman loloko, lakas ng loob mong pumunta rito. Talagang walang takot. Ikaw pala, mukhang noong huling handaan, si Zhao Sanshui ay hindi ka pa rin pinatawad, kaya hindi ka natuto. Bastos ka pa rin magsalita. Siya yung Wang Sheng na iyon, ang napakalaking kayamanan ng pamilya Liu. Sinira niya. Tama, tay noong huling handaan ni Sir Ansasi, kahit na nahulaan niya ang pagkatao ng manlolokong ito, pero hindi siya pwedeng umamin sa harap ng lahat, kaya tinuloy na lang ang pagkakamali. Hindi lang ako pinalo, kundi kinansela rin ang karapatan natin sa seremonya. Ay kinansela. Maliit nga ang mundo, bata. Alam mo ba? Simula nang ang seremonya ay ibinigay sa pamilya. Ma, pangarap ko lagi kung paano ka pira-pirasuhin. Wala akong pakialam sa iniisip ninyo. Pinapaalala ko lang sa inyo, huwag kayong manggulo nang hindi ninyo kayang galitin. Bata, hindi mo sasabihin na ikaw yung hindi namin kayang galitin. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Si Sir Ansasi ay nahulaan na ang pagkatao mong manloloko. Wala na ang pinakamalaking tagapagtanggol mo. Sino ang nagsabi sa iyo? Si Zhao Sanshui ang aking backer, di ba? Oh, alam ko na. Mukhang alam mo rin, gusto mong umasa kay Inspektor, hindi na posible, kaya pumunta ka rito sa bulwagan. Maghanap ng bagong mayayaman na dayain. Gusto mong humanap ng bagong backer. Managinip ka na lang, seguridad. May manloloko dito. Bilisan ninyong hulihin itong tao. Teka, ito ang aking imbitasyon. Pumunta ako para sa selebrasyon. Bata, dala-dala mo yan at akala mo makakalusot ka. Iniisip mo bang tanga ako? Sige, gagawin kitang tanga sa pamamagitan ng suntok tigil. Kung hindi ka dumating, mamamatay na ako dahil sa iyo, katiwalago. Dumating kayo. Hindi mo ba narinig kaninang umaga ang sinabi ko? Bukod sa pulang imbitasyon, may isa pang marangal na itim na imbitasyon. Kahapon, nag-internet cafe ako magdamag kaninang umaga. Medyo lito pa ako. Hindi ko talaga intensyong sumalungat sa inyo. Mazong. Ang imbitasyong ito ng batang ito ay totoo at mas marangal pa. Siyempre, imposible ito kung ganoon. Ang batang Wang Sheng ay walang karapatang magkaroon yan. Oh, alam ko na tiyak na ninakaw niya ito. Tama, tiyak na ganoon, Mazong. Bilisan ninyong hulihin siya. Pagkatapos, ibalik sa tunay na may-ari. Isa na namang malaking tagumpay. Malaking tagumpay. Nakikita ko na. Ang pag-alis sa inyong mag-ama. Ang siyang tunay na malaking tagumpay. Ma, ano ang ibig mong sabihin? Mabuti naman ang intensyon namin. Tinutulungan ka namin. Tulong sa akin? Salamat sa inyo. Tawag kayo ng tao.
Itapon ninyo silang mag-ama sa labas. Bawalan silang pumasok. Opo. Sandali lang. Ako ang pinuno ng angkan ng Liu. Kahit ang inspektor ay may respeto sa akin. Sino ka ba? Pagsasabihan kita sa inspektor. Pagsasabihan ako? Sige. Isumbong mo ako sa inspektor tungkol sa nangyari ngayon. Isumbong mo. Tingnan natin kung sino ang malulugi. Galaw. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Hindi ko nagawa ng maayos ang aking tungkulin. Muntik na akong magdulot ng problema sa iyo. Karapat dapat akong mamatay. Matapos ang pangyayaring iyon, may natutunan ka naman, tumayo ka. Ang pangyayaring ito ay kalimutan na lang. Salamat po. Ganyan ninyo kami tratuhin. Maghintay kayo. Tatawag ako ngayon. Huwag na tumawag. Hindi mo ba nakikita? Ano? Si Mayan yan. Si Mayanyan, tiyak na natatakot na kami sa seremonya, ay makikipag-agawan sa pabor. Kaya ginawa niya ang lahat, para hadlangan ang pagpasok namin. Sabi ko nga, bakit hindi nila hulihin si Wang Sheng na magnanakaw? Sa halip ay tinatarget tayo. Tay, ano ang gagawin natin ngayon? Akala ko pa naman, sa pagbabalik ng Tianxi, makakapitan natin ang Tianxi para umangat. Ngayon, hindi man lang tayo makapasok. Itanong mo sa akin, sino ang tatanungin ko? Ang plakang ito ay mula sa Angkan Zhou ng Kyoto. Alam ko kung paano pumasok. Ginoo, naaalala niyo pa ba ako? Madalas kong marinig ang tungkol sa stock market goddess. Ngayon, pagkatapos makipag-usap kay Mr. Lee, talagang totoo ang balita. Mr. Ho, sobra naman kayo. Pasensya na, dumating na ang asawa ko. Mag-usap muna kayo, ako muna ay aalis. Dumating ka naman sa tamang oras. Nakapag-ayos ako ng ilang mga kaibigan para sa iyo. Mamaya, ipapakilala kita sa kanila. Ang sinabi ko sa iyo kahapon, hindi mo naman nakalimutan, di ba? Ang pagpunta natin dito ay para makipagkilala at magkaroon ng koneksyon. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko sila ng pagkakataon. Sige, sa harap ko pwede kang magyabang. Pero mamaya, huwag kang magsabi ng kung ano-ano. Mr. Lee, ito pala ang asawa mo? Sa tingin ko, hindi naman ganoon kagaling. Mr. Ho, sabi nga, huwag husgahan ang tao sa itsura. Wang Sheng, siya, sa larangan ng pananalapi, ay may kakaibang pananaw. Noong nakaraang stock market crash, siya ang nagpayo sa akin na umalis agad. Naiwasan ko ang malaking pagkalugi. Noong nakaraang stock market crash, Mr. Lee, nakaalis ka ng buo, ay dahil sa batang ito. Paano nangyari iyon? Sa financial circle ng bansa, hindi ko pa nakita ang taong ito dati. Hindi mo ako maaabot, dahil lang hindi sapat ang antas mo. Naglakas loob kang sabihin na hindi sapat ang antas ko. Mr. Ho, huwag ka munang magalit. Dinala kita rito para makipagkilala at magkaroon ng koneksyon, hindi para makipag-away. Ang Mr. Ho na ito ay isang kilalang financial shark sa bansa. Sakupin mo ang pagkakataong ito at makipagkaibigan ng mabuti. Hindi sa ayaw kitang bigyan ng mukha. Talagang hindi siya pumapasok sa aking paningin. Ang yabang mong bata. At sinabi mong hindi ako pumapasok sa iyong paningin. Alam mo ba kung gaano ako kayaman? Kapag nagtuturo ako sa tao, hindi ko tinitignan kung gaano sila kayaman, wala namang mas mayaman sa akin. Ang pinapahalagahan ko ay ang ugali ng isang tao, at ikaw ngayon ay nag-iimbak ng baboy at iba pang mga bilihin nang may masamang intensyon. Pinapataas mo ang presyo, di ba? Inimbestigahan mo ako? Ito ay aking kinalkula. At kinalkula ko rin na ang presyo ng mga bilihin ay bababa ng malaki, malapit ka ng mapahamak. Sabi mo bababa? Hahaha. Alam mo ba ngayon, sa buong bansa ay may sakit ng baboy at sakit ng manok, kasama ang aking pagmamanipula, hindi na bababa ang presyo, kung magkano ang gusto kong itaas, itataas ko. Mabuti, sana mamaya mapanatili mo ang iyong kumpiyansa Yubing, tara na teka. Naniniwala ako sa desisyon ng asawa ko Mr. Ho. Makinig ka sa aking payo, mabilis na ibenta ang mga bilihin na iniimbak mo, ibenta mo na. Nagpapanggap kang may kapangyarihan, walang kaalaman. Nakakatawa si Liu Bing na nag-asawa ng ganitong klaseng tao at naniniwala pa sa kanya. Hindi. Kailangan kong ipaalam kay Lee, Yubing ako ang tunay na lalaking para sa kanya. Ipasa mo bumili pa ng 2 bilyong halaga ng mga bilihin. Mabuti. Tumaas na naman ng 10% ang presyo. Ipapakita ko na kay Lee Yubing ngayon. Hindi ako maniniwala na maniniwala pa si Lee Yubing sa mga kalokohan ng batang iyon. Mr. Hu, sa halip na kay Lee Yubing lang ipakita, mas mabuting ilantad ang manloloko na ito sa publiko para siya ay tuluyang mapahiya. Mr. Chu, Mr. Lin, kilala niyo rin ang taong ito. Iyon ang dati kong asawa. Kilalang kilala ko na ang manloloko na ito. Dating asawa? Manloloko? Siya ba iyong? Walang kwentang itinapon ng pamilya Lin. Sino pa ba kung hindi siya? Kaya pala nung makita ko iyong lalaki, parang hindi naman mukhang business elite, talagang manloloko lang. Kung ganoon, madali na lang iyan. Sa harap ng lahat, ilalantad ko ang pagkatao niya. Ay, marami na akong kaaway. Ngayon, nagalit pa si Ho Jun. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin sa iyo. Kung bastos siya sa akin, hindi ko rin siya pakikitunguhan ng maayos at dahil sa mga ginawa niya. Hindi ko siya pinatay sa harapan. Dahil ayaw kong dumihan ang kamay ko. Ngayon ay ang Tianxi Grand Ceremony. Huwag kang magulo. Wala kang alalahanin. Alam ko ang limitasyon ko. Kahit magalit si Ho Jun, okay lang. Huwag ka ring matakot. Kung gagalaw siya sa iyo, hindi ko siya patatawarin. Oh. Huwag kang mag-isip ng iba. Magkasama na tayo ngayon sa iisang bangka. Pero simula ngayon, susunod ka sa akin. Makipagkaibigan ka pa ng marami. Iwasan ang maraming kaaway. Lami. Nami. Sige.
Susubukan ko. Presidentially? Sino ito? Tiyo siya. Ito ang asawa ko. Kumusta? Ang galing mo, binata. Sa mga nakaraang taon, maraming magagaling na binata. Ang gustong manligaw kay President Lee. Wala ni isa ang nagtagumpay. Tiyak na may kakaiba ka. Masyado kang magalang, tiyo siya. Pero Wang Sheng, siya ay may sariling pananaw. Sa negosyo, kung may oras, pwede kayong dalawa mag-usap. Medyo marunong lang. Ha? Kung ganoon, dapat akong matuto sa iyo. Huwag kang maniwala, senior siya. Ang batang ito ay isang manloloko. Manloloko. Senior siya. Ang nasa harap mo ay pinalayas ng aming pamilya Lin na walang kwentang tao. Ang tanging magaling sa kanya ay ang kanyang panloloko. Hindi mabilang ang mga mayayaman at makapangyarihan na kanyang niloko. Lahat, makinig kayo. May isang manloloko na pumasok dito. Huwag kayong magpalinlang sa batang ito. Ho Jun, ano ang ibig mong sabihin? Yubing, tinutulungan kita para makita mo ang tunay niyang pagkatao. Mga kaibigan, kanina, nagkunwari siyang elite sa industriya. Mukha siyang nang mamaliit sa akin. Sa lokal na circle, wala talagang ganyang tao. Ang presyo ng mga supplies ay hindi bumaba. Tumaas pa. Buti na lang hindi ko siya pinakinggan. Kung hindi, mawawalan ako ng bilyon. Saan galing ang mga walang kwentang tao? At naglakas loob pa silang mag-advise kay Ho Jun sa investment. Hindi ba sinabi ni Lin Zong kanina, ang taong ito ay pinalayas ng pamilya Lin na lalaking naging asawa ng anak na babae. Pero narinig ko, ngayon, yumaman na ang taong ito. Sumabit sa pamilya Lee at pinakasalan pa siya ni Liu Bing. Ang tanga talaga ni Liu Bing. Nagpakasal sa walang kwentang asawa, okay lang. Dinala pa sa Tianxi Grand Ceremony para mapahiya. Pero hindi inaasahan. Patuloy pa rin siyang manloloko ng iba. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Hindi natin hahayaan na magpatuloy ang panloloko nito. Itaboy natin siya. Tama. Itaboy. Itaboy. Sandali lang po. Sa akin, hindi dapat basta maniwala sa sinasabi ni Mr. Ho at ng mga kasama niya. Mas mabuting pakinggan natin itong binata at si Mr. Lee kung ano ang sasabihin. Totoo na sinabi kong bababa ng malaki ang presyo ng baboy. Binata, nagkamali ka. Ngayon, laganap ang sakit ng baboy. Kulang ang supply sa merkado. Paano bababa ng malaki? Kuya siya. Ngayon, naniniwala ka na ba na manloloko itong binata? Hindi man lang niya alam ang simpleng kaalaman na ito. At may lakas pa siya ng loob na sabihing marunong siya sa negosyo. Muntik ka pa niyang turuan, hindi ba ito nakakatawa? Lipo. Maniwala po kayo sa amin. Lahat naman nagkakamali minsan. At saka, dati, tinulungan ako ni Wang Sheng ng payo. Ipinapangako ko sa aking dangal. Tiyak na hindi siya manloloko. Ha ha ha, Li Yubeng. Dati sinabi mong hindi ako marunong pumili ng karapat-dapat. Hindi karapat-dapat makipagtulungan sa iyo. Ngayon, sa tingin ko, ikaw ang hindi karapat-dapat. Alam mo ba na si Wang Sheng ay walang alam sa pananalapi? Wala kang alam sa pananalapi. Totoo na hindi ako nag-aral ng pananalapi. Diyosa ng pananalapi ay niloko ng isang tangang walang alam sa pananalapi. Naloko. Napakalaking katatawanan. Hindi ba niya naisip na ang basura na tinatapon ng pamilya Lin ay hindi magiging maganda? Akala niya makakakuha siya ng magandang deal? Yubing, nakita mo na ba? Siya ay isang manloloko na walang alam. Noong una, nakatulong siya sa'yo. Puro swerte lang iyon. Akala ko makukuha mo ang pagkakaibigan ng inspektor ng Ginoo ay may tunay na kakayahan. Ano? Nabigo ka? Hindi naman, dahil tulad ng napagkasunduan natin sa simula, wala akong pakialam kung manloloko ka o hindi, pero kung alam ko lang, hindi na sana kita pinapunta. Sa totoo lang, ako ang may kasalanan sa'yo. Ikaw talaga, kawili-wili ka. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manloloko, kahit hindi ako nag-aral ng finance, pero sa tulong ng Ziwei Dosho, kayang kalkulahin ang lahat ng bagay sa mundo. Ang sinabi ko kanina, na babagsak ang presyo ng mga bilihin, ay totoo. Ziwei Dosho, kalkulahin ang lahat. Bata, nagkukwento ka ba dito? Nahulaan mo ba na ngayon ang araw ng kamatayan mo? Kung araw ng kamatayan ko, hindi ko alam, dahil ang manghuhula ay hindi mahuhulaan ang sarili, pero alam ko. Ngayon ay tiyak na araw ng kamatayan mo, dahil sa dami ng perang nawala sa iyo. Ang pamilya Zhou sa likod mo ay hindi ka hahayaan, di ba? Ano pa ang alam mo? Alam ko lahat, nagpapanggap kang may kapangyarihan. Dahil alam mo na nagtatrabaho ako, para sa pamilya Zhou, dapat mas alam mo sa capital market, hindi ako pwedeng matalo. Talaga? Pero sa isang minuto babagsak ang presyo ng baboy. Ang mga bilihing inimbak mo ng masama ay mabubulok sa iyong kamay. Wang Sheng, sa ganitong pagkakataon, nagpapakalat ka pa rin ng takot dito. Tingnan mo kung sino pa ang naniniwala sa'yo. Naniniwala ako. Wala nang lunas. Wang Sheng, dahil sobrang tiwala ka, gusto mo bang tumaya? Sa loob ng isang minuto, kung babagsak ang presyo ng baboy, gagapang ako palabas dito. Kung hindi bumagsak, ikaw ang gagapang. Isama mo ako. Hahaha, sige 30 segundo na lang. Kung gusto ninyong maging aso, gagawin ko kayong aso. Yubing, kung hindi mo papuputulin ang relasyon mo sa taong ito, ang pamilya ninyong Lee ay magkakaroon agad ng manugang na manloloko. Ang mga bagay ng pamilya naming Lee, wala kang pakialam. Oras na. Gusto ba ninyong tingnan ang pinakabagong balita? Magpapahayag kami ng isang pinakabagong balita. Dahil sa kamakailang malaking pagtaas ng presyo ng baboy na seryosong nakaapekto sa buhay ng mga tao, nagpasya ang gobyerno
sa merkado, maglalabas ng malaking dami ng strategic reserve na baboy at sabay na babawasan ang buwis sa imported na baboy. Ito, imposible. Ang nagpapatuloy sa masamang gawain ay tiyak na mapapahamak. Mula nang ikaw ay kumita sa kalamidad, ang iyong kapalaran ay nakatakda na. At kayo, pwede na kayong gumapang palabas. Ito ay talagang pekeng balita. Tiyak na pinafilm mo ito ng maaga. Chu Xiao, ang balitang ito, sa mga cellphone nating lahat, ay natanggap na natin. Ano ngayon? Nagbibiro lang kami sa kanya kanina. Nagbibiro. Kung sa huli ay natalo si Wang Sheng sa taya, marahil, hindi na ganyan ang sasabihin ninyo, di ba? Nagbibiro ba? Alam nating lahat sa ating mga puso, kung hindi kayo tutupad sa inyong pangako, ako ang unang hindi papayag. Mga kaibigan, ayaw ninyong makita na may magbigay sa ating Jincheng Shijia ng sombrero ng hindi pagtupad sa pangako, di ba? Tama. Kung hindi kayo gagapang, hindi rin ako papayag. Gumapang kayo. Gumapang. Chu Xiao, ano ang gagawin natin ngayon? Gumapang ka. Wang Sheng, maghintay ka. Kung hindi ko ito gagantihan, hindi ako tao. Master, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi dapat kita pinagdudahan noon. Hindi dapat ako naging bastos sa iyo. Hindi dapat ako naghangad kay Li Yubing. Luluhod ako. Ikaw ay talagang may kakayahan. Pwede mo ba akong turuan kung paano bumangon? Ako si Wang, sa buong buhay ko, marami akong tinuruan. Hindi mahirap tulungan kang bumangon. Pero, ikaw, hindi karapat-dapat. Ginoong Ho, kung ako sa iyo, sa oras na ito, mas mabuti pang tumakas ng maaga, kasi, binayaran mo ang pamilya Joe ng napakaraming pera. Malamang hindi ka nila basta-basta pakakawalan, di ba? Walang kwenta. Saan ka tatakas? Master, walang kwenta. Pinalugi mo ang pamilya Zhou. At gusto mo lang tumakas ng ganito? Hindi, aalis ako. Sa totoo lang, ay para maagang makapag-ulat sa iyo at sa amo, hindi ako naging mahusay sa aking tungkulin. Mangyaring parusahan ako, Master. Talaga? Sabihin mo nga, pinalugi mo ang pamilya Zhou ng daan-daang bilyon. Papatayin ba kita? O ang buhay ng buong pamilya mo? Master, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko na tutulungan kitang mabawi ang perang nawala at ibabalik ko sa iyo. Lumayas ka. Hindi ako magbibigay sa isang walang kwenta ng pagkakataon na lokohin ako muli. At saka, nakahanap na ako ngayon ng isang mas mahusay na trader kaysa sa iyo. Wala ka ng silbi. Dalhin ninyo siya. Master, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Master. Ikaw, napakahusay. Simula ngayon, ikaw na ang papalit kay Ho Jun. Sumama ka sa akin. Yayaman itong bata. Akala ko dati hindi maganda ang paningin ni Li Yubing. Ngayon, nakikita ko, nakahanap pala siya ng mabuting asawa. Sumama raw ako sa iyo. Ayos. Kahit na, hindi ako naniniwala sa tinatawag mong Ziwei Dusho, na kaya mong hulaan ang lahat ng bagay. Pero nakikita ko na, mas magaling ka kaysa kay Ho Jun na walang kwenta. Sumama ka sa akin. Titiyakin ko na yayaman ka at magkakaroon ng magandang buhay. Walang katapusan. Ang iyong paningin ay mas maganda kaysa sa mga nauna. Pero kung gusto mong sumunod ako sa iyo, hindi ka pa karapat-dapat. Ayaw mo ng napakalaking kayamanan? Baliw na itong bata. At sinabi pa niyang hindi karapat-dapat si Zhou Xiao. Sa tingin ko siya, talagang hindi alam ang kanyang kakayahan. Sabi mo hindi ako karapat-dapat. Bata, alam mo ba na ang aming pamilya Zhou ay isa sa 10 dakilang pamilya sa kabisera? May napakalaking kayamanan at napakalaking kapangyarihan. Ang pamilya Li ng iyong asawa, sa paningin ng aming pamilya Zhou, ay hindi man lang katumbas ng isang langgam. Hindi muna natin pag-usapan ng inyong pamilya Zhou, sa aking paningin, kayo rin ay parang langgam. Kahit na ang kapangyarihan ng Zhou ay parang hari, kung gagawa kayo ng masama, tuturuan ko pa rin kayo ng tamang asal. Naglakas loob kang sabihin na ang pamilya Zhou ay parang langgam? O, hindi. Ang sabihing langgam ay hindi angkop. Dapat sabihing peste. Bukod sa pag-utos kay Ho Jun na itaas ang presyo, ang nakaraang pagbagsak ng stock market ay ginawa rin ng inyong pamilya Zhou, di ba? Alam ba ninyo na ang ganyang gawain ay magpapalugi sa maraming maliliit na mamumuhunan? Ano ngayon? Ganito talaga ang mundo. Ang malakas ay kumakain ng mahina. Nalugi sila, dahil tanga sila. Karapat-dapat lang na samantalahin natin sila. Ang pamilyang nag-iipon ng kasamaan ay may tiyak na kapahamakan. Hindi ba kayo natatakot na magkaroon ng karma ang inyong pamilya Zhou? Walang katotohanan. At saka, kahit na magkaroon ng karma ang aming pamilya Zhou, hindi mo na iyon dapat alalahanin. Huling tanong ko sa iyo, magiging nasa ilalim ka ba ng aking utos o hindi? Huling sagot ko rin sa iyo, hindi ka karapat-dapat. Oo, hindi mo lang ako tinanggihan, at naglakas loob ka pang bastusin ako. Sabi ko sa iyo, hindi lang ikaw ang mapapahamak, pati na ang pamilya Li ng asawa mo ay mawawasak din. Mr. So, sobra ka na yata. Sa ganitong bagay, dapat pareho kayong pumayag. Dahil hindi ka pinaglilingkuran ng asawa ko, bakit mo pa siya pinipilit? Pero, may itsura ka naman talaga. Kaya, maging pangalawang asawa ko. Papayagan ko ang pamilya Li ninyo. Haha, Panaginip mo yan. mukhang pareho kayo ng asawa mo, matigas ang ulo. Sige, sumama ka na sa asawa mo sa kamatayan. Mga tao, dalhin ninyo sila. Layas, ikaw, naglakas loob ka pang lumaban. Sige, tingnan natin kung ilan ang kaya mong labanan. Nasaan ang mga security? May nagkakagulo dito. Hulihin ninyo siya agad. Sino ang naglakas loob na manggulo dito?
Joe Shijie. Ang sinasabi mong nagkagulo, hindi siya, di ba? Bastos ang sinabi nito sa akin. At sinaktan ang mga tauhan ko. Sa liwanag ng araw, nanggugulo sa seremonya ng Tianxi. Malinaw na walang respeto sa Tianxi. Dapat mong parusahan ang taong ito. Joe Shiji, nagkakalat ka ng kasinungalingan. Ang taong walang respeto sa Tianxi ay ikaw. Talaga? Dahil magkaiba ang sinasabi natin, tanungin natin ang mga naririto kung sino talaga ang walang respeto sa Tianxi. Mga kaibigan, isipin muna ninyo bago kayo magsalita. Saksi ako. Ang mga tao ni Ginoong Joe ang unang gumalaw. Si Ginoong Wang ay nagtatanggol lamang sa sarili. Ikaw, ang apelidong siya, mukhang matanda ka na. Malabo na ang mata. Ang pamilya Joe namin ay kailangang mag-isip muli. Tungkol sa negosyo ninyong pamilya siya, bahala ka. Sige, atake. Turuan mo siya ng leksyon. Itong walang takot sa kamatayan. Kayo, Nagkamali si nakatatandang siya. Saksi ako, itong batang ito ang unang gumalaw. Saksi. Rin, ako. maliban kay nakatatandang siya na malabo ang mata, lahat ay nakakita na itong batang ito ang nagkakagulo dito. Sabihin mo, hindi ba dapat paluin ang taong ito? Ang manggulo sa seremonya ay dapat talagang paluin. Ngunit ang dapat paluin ay ikaw. Mayan yan, baliw ka ba? Ang nanggulo sa seremonya ay itong batang ito. Bakit mo ako sinaktan? Huwag mong baligtarin ang katotohanan. Ang manggulo sa seremonya ay dapat patayin. Mga tao, dakpin ninyo siya. Teka, lakas loob mo akong dakpin. Alam mo ba na ako ang binata ng pamilya Zhou? Tulad mong taga Jinsheng na probinsyano. Dati, hindi ka man lang napapansin. Ano naman kung binata ng pamilya Zhou? Kahit dumating ang tatay mong si Zhou Xiaotian, Wala siyang karapatang magmayabang dito. Dalhin ninyo siya, Maya niyan, ang lakas ng loob mo. Pinapakialaman mo ang mga tao ng pamilya Zhou? Akala mo ba, magdaos ng isang malaking seremonya para sa Tianxi? At sa tingin mo'y may katungkulan ka na? Tay, andito ka. nakasalubong ko ang isang matandang kakilala sa daan. Medyo naantala ako. Wang Sheng, ikaw at si Mayan yan ay nagsasabuatan. Gumawa kayo ng lahat ng paraan para hindi kami makapasok at makita ang Tianxi. Pero hindi nyo inaasahan, di ba? Sa huli, nakapasok pa rin kami. Aso lang na umaasa sa amo. Ang pagiging aso ay nagpapasaya sa iyo ng ganyan. Kahit maging aso, kailangan malaman kung kaninong aso. Aso ng pamilya Zhou. Hindi basta-basta sino man ang pwedeng maging aso ng pamilya Zhou. Ginoo, wala akong kakayahan. Hindi ko sila napigilan. Punong Zhou, anong ibig sabihin ng sinaktan mo ang tauhan ko? Walang pakundangan ang mga tauhan mo. Pinigilan pa nila ang mga kasama ko. Sabihin mo, karapat-dapat ba silang sapakin? Walang galang. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang seremonya ng pagbabalik ng Tianxi. Ikaw ang walang galang. Mayan yan. Pinahintulutan ka ng Tianxi na magdaos ng seremonya. Ito ay isang malaking pabor. At ang resulta? Hindi mo pinayagan ang mag-amang Liu na dumalo. Malinaw na ginagamit mo ang pampublikong okasyon para sa pansariling interes. Ginagamit mo ito para pahirapan ang iyong mga kalaban. Oo, ang pagdalo sa seremonya ng Tianxi. Para sa maraming pamilya, ay isang malaking pagkakataon upang umangat ang hindi pagpayag sa kanila na dumalo. Hindi ba't pinapatay mo ang kanilang kinabukasan? Sabihin mo, kung malaman ng Tianxi, ano kaya ang gagawin niya sa iyo? Nagkakamali ka. Ang nagbawal sa mag-amang Liu na pumasok ay hindi si Mayan yan. Ako, Ikaw? siya yung sinabi ko sa iyo dati. Manloloko at magnanakaw. Ang pinakamahalaga, siya at si Mayan yan. Malamang ay magkakasabwat. Ganun pala. Kaya gusto mong pasanin ang kasalanan ni Mayan yan. Pero sobra kang may tiwala sa sarili. Ikaw, isang langgam, ay hindi kayang pasanin ang kasalanang ito. Ang kasalanang ito, isang langgam na gaya mo, ay hindi kayang dalhin. Tay, wag mo ring pakawalan itong taong ito. Sandali lang siguradong babawi ako sa kanya. Nang 1,000 beses babalikan ko. Oh, hindi ko inaasahan. Ang lakas ng loob ng batang ito, hanggang sa pamilya Joe, ay pinakikialaman niya. Mabuti, siya muna ang target natin. Dakpin, ninyo siya. Opo, Tigil, Joe Xiaotian. Alam mo ba kung sino siya? Kung ginalaw mo siya, tinitiyak ko. Ang pamilya Joe ninyo, wala nang ibang daan kundi kamatayan. Mayan yan ikaw mismo ay malapit ng matapos. May pakialam ka pa sa iba. Ha. Pagkatapos kong harapin itong batang ito pagdating ng Tianxi, isusumbong ko ang lahat ng ginawa mo sa Tianxi ng detalyado. Tingnan natin kung paano mo haharapin iyon sa oras na iyon. Ang hindi marunong humarap ay ikaw. Mayan yan, dahil may naghahanap ng kamatayan. Hayaan mo silang lumapit. Oo, mukhang Sa inyong dalawa, ikaw ang pinuno. Sa mundong ito, ang mga taong mapasusunod si Mayan yan ay hindi marami. sino ka ba talaga? ako. Ang taong hindi mo kayang galawin. Taong hindi kayang galawin, Ginoo. Huwag po kayong maniwala sa batang ito. Isang manloloko ito. Araw-araw nagpapanggap na eksperto para manloko. Marami nang naloko. Mangkumpagago, Oo nga, Ginoo. Alam na alam ko ang background ng batang ito. Isa lang siyang. Na hindi man lang pinapansin ng maliliit na pamilya dito. Walang kwentang manugang. ganun pala. Muntik na akong maniwala sa batang to. Bata, ang lakas ng loob mo talaga. Pati ako niloloko mo. Mamaya, dahan-dahan kitang pahihirapan. Wang Sheng, malaki na ang problema. Baka gusto mo munang tumakas. Ako na lang ang haharap sa kanila. Kung papayag ka ngayon na maging asawa ko,
at hiwalayan si Wang Sheng, maaari ko pang hilingin sa amo na pakawalan ka. Panaginip mo yan. Kahit mamatay ako, hindi ako magpapakasal sa tulad mo. Matigas ang ulo. Hindi ko inaasahan na si Liu Kai, na matalino sa buong buhay, ay magkakaroon ng isang tangang tulad mo. Talaga? Ginagawa mong paraan ang pagiging makasarili, ang pagiging plastic ay itinuturing mong matalino. Sa paningin ko, ang tunay na tanga ay kayong mga taong ito. Ngayon, hindi ako pupunta kahit saan. Pero, Huwag kang mag-alala, sigurado ako, wala silang magagawa sa akin. Bata, huwag mong isipin na dahil may kakayahan ka, ay wala nang magagawa ang pamilya Zhou sa'yo. Ang dalawang nasa likod ng aking ama, ay mga kilalang master sa buong mundo. Hindi mo alam ang iyong hangganan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Ikaw, isang langgam lang. Kapag pinisil ko lang ng bahagya, mamamatay ka. Gawa na. Hindi biro ang maging first class na mandirigma. Kung tutulong kayo sa masama, huwag kayong magalit kung walang awa ang aking espada. Haha, bata. Yan bang fruit knife mo? Tinatawag mong espada? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang dapat hawakan ng isang tunay na lalaki. Kuya, ang espada mong pumapatay ng dragon ay gawa sa 1,000 taong malamig na bakal. Timbang ay 100 kilo. Yung ganyang walang kwenta, hindi kayang buhatin. Kaya naman fruit knife lang ang kaya niyang hawakan, di ba? Dragon Slayer. Kayo. Ay ang sikat na dragon at tiger na magkapatid. Ikaw. Matanda, may mata ka naman. Ay, nagkaproblema na. Sinasabi na ang mga namatay sa kamay ng dalawang magkapatid na ito na mga first class na mandirigma ay hindi mabilang. Mr. Wang, tumakbo ka na habang maaga. Huwag kang mag-alala, senior siya. Kahit dati sila ay dragon o tigre, ngayon, 2 aso na lang sila. Hemp, ang kapal ng mukha mo. Nilait mo ako, bata. Hihiwain kita sa 2. Ay. Hindi sapat ang iyong paggamit ng espada. Gusto mo bang makita ang akin? Kuya, pinatay ko ang asawa mo. Umalis ka. Sino ang hamak? Ngayon, naiintindihan nyo na ba? Huwag kang mayabang. Inabisuhan ko na ang hukbo ng depensa ng lungsod. Hindi mo kayang labanan ang libu-libong sundalo. Kasinungalingan. Bakit susundin ng mga sundalo ang inyong utos? Ang commander ng depensa ng Jin City, si Zhou Qiqiang, ay sangay ng pamilya naming Zhou. Sa tingin mo, susundin ba niya ako? naku, Wang Sheng, ngayon kailangan mong tumakas. Kung hindi, pagdating ng hukbo, huli na ang lahat. Tumakas, ngayon, ang hukbong depensa. Isinara na ang lahat ng labasan ng Jin City. Ngayon, hindi na siya makakatakas kahit may pakpak pa. Oo, ganyan ang tingin. Ngayon, nagsisisi ka ba talaga? Sayang. Huli na. Kapag dumating na ang malaking hukbo, sa harap ng asawa mo, gusto kong paglaruan kita ng husto. Ang inaasam mong hukbo ay hindi darating. Sino ka naman? Ginoo. Ang taong ito ay kasama ni Wang Sheng. Kasama niya sa Pandaraya. Kaya pala ang lakas ng loob. Miss, dahil ang ganda mo, sama ka na sa akin. Sigurado ako, kakain ka ng masarap at iinom ng mamahalin. Ang kamay ko. Shije. Huwag mo akong hawakan ng marumi mong kamay. Lakas ng loob mong sakta ng anak ko. Huwag mo nang sabihin ng anak mo, kapag nag-utos ako, ang aking Qingfeng Legion, na may 100,000 sundalo, agad na yurakan ng angkan yung Zhou. Qingfeng Legion. Sino ka sa Qingfeng War God? Ano sa tingin mo? Qing, ikaw ang nag-iisang pitong bituing babaeng mandirigma ng dakilang siya, ang maalamat na binibining Qingfeng. Imposible ito, Ginoo, isipin mo muli. Kung talagang siya si binibining Qingfeng, paano siya makikilala ng taong ito? May punto. Ikaw naman loloko, talagang napakalakas ng loob mo. Naglakas loob ka pang magpanggap na binibining Qingfeng. Mga kasama, sama-sama tayo. Hulihin natin ang mga manloloko na ito. Malaking tagumpay iyon. Hulihin! Tumigil kayo, Ginoong Inspektor, dumating kayo sa tamang oras. Ngayon, narito rin ang grupong ito ng mga manloloko. Maaari na ninyo silang turuan ng leksyon. Binibining Qingfeng. Ano ang gagawin sa mga taong ito? Ano, Ginoong Zhao? Sabi mo siya. Siya talaga ay binibining Qingfeng? Sa ganitong bagay, maglalakas loob ba akong magbiro? Binibining Qingfeng, pasensya na sa mga nagawa kong pagkakamali. Mangyaring, patawarin mo ako. Kasi, hindi namin alam na kayo pala. Kung patatawarin ka o hindi ako ang magpapasya. Mali ang taong nilapitan mo. Naiintindihan ko. Ay, itong Ginoo. Ginoo, dati, minamaliit namin kayo. Pakiusap, kausapin ninyo siya. Mandirigmang Qingfeng. Patawarin mo kami. Patawarin kayo? Oo, lahat ito ay hindi pagkakaunawaan. Sila lahat. Sila ang nag-mislead sa akin. Papatayin ko na ang 2 asong ito. Sumunod ako sa iyo sa loob ng maraming taon. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ano po sa tingin ninyo ang ginawa ko? Ang mag-amang Liu ay nakatanggap ng nararapat na parusa. At ang pamilya Zhou ninyo, Bahala na kayo po. mas matalino ka kaysa sa anak mo. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Sa loob ng 3 araw, gusto kong ibigay mo ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zhou. I-donate mo lahat. Ano? Ano ang pinagkaiba nito sa pagpatay sa amin? Kung sa tingin mo ay walang pinagkaiba, papatayin ko kayo ngayon din. Wag! Mandirigmang Qingfeng.
Nagbibiro lang ako kanina. Pumayag ako. Sa loob ng 3 araw, idodonate ko lahat ng ari-arian. Tandaan mo. Ito lang ang tanging pagkakataon mong mabuhay kung hindi mo magawa. Ang naghihintay sa iyo ay kamatayan lamang. Opo. Ang kamay ng anak mo. Kung dadalhin mo siya sa ospital ngayon, may pag-asa pa. Kung magtatagal pa, tuluyan na itong mabubulok. Maraming salamat sa paalala, Ginoo. Dadalhin ko na ang anak ko. Ang iyong sandalan ay hindi ang inspektor, kundi ang mandirigmang Chingfeng. Mali. Walang sinuman ang karapat-dapat maging sandalan ko. Ay, sa oras na ito, nagmamatigas ka pa rin. Buti na lang at nandiyan si mandirigmang Chingfeng kanina. Kung hindi maganda ang mangyayari. Mandirigmang Chingfeng. Salamat talaga kanina. Wala yon, tungkulin niya yan. Tama si Ginoong Wang. Ang pagpuksa sa masasama ay talagang tungkulin ko. Umalis na rin ang nakakainis na langaw. Sa tingin ko, dapat nang magsimula ang seremonya. Opo. Magsisimula na ang seremonya. Tahimik po ang lahat. Magsisimula na ang seremonya. Salubungin ang Tianxi. Ayaw makipagkita ng Tianxi. Kaya sa seremonyang ito, ang kanyang espada, ang espadang Xuanyuan, ang kumakatawan sa kanya. Nakabalik na ang espada. Opisyal nang bumalik ang Tianxi. Mula ngayon, sinumang mga has na lumabag sa Daxia, tiyak na puputulin ng Tianxi. Binabati namin ang pagbabalik ng Tianxi. Sayang naman ngayon. Akala ko pa naman makikita ko ang Tianxi. Wala namang dapat ikalungkot dyan. Iyon kasi ang Daxia, ang Tianxi. Kung mapapansin ka ng Tianxi, magiging maganda ang iyong kinabukasan. Pero kung iisipin, napansin ka na pala ng Diyos digma ang Chingfeng. Kaya pala dati ka nang walang takot. Kaya naman, huwag mo na akong alalahanin. Ngayon ayos na. Nalutas na ang problema mo. Umuwi na muna tayo. Sandali lang po kayo. Ginoong siya. Ano po ito? Hinahanap ko si Jiwang. Jiwang, sabi mo kayang kalkulahin ng Ziwei Dushu ang lahat. Maaari ba nitong masuri ang mga sakit? Oo. Napakagaling. Pwede po ba kayong tumulong sa akin? Ginoong siya, huwag kayong mag-abala. Ang tulong na tinutukoy ninyo ay ang mga kamag-anak ninyo, pati na kayo, na balisa at lumalala ang katawan, tama ba? Master, kaya ninyo rin iyan malaman? Sabi ninyo, ang Ziwei Dushu ay kayang kalkulahin ang lahat. Subalit, ang sitwasyon ng inyong tahanan ngayon ay hindi ordinaryong sakit, kundi dahil sa Feng Shui. Dahil sa Feng Shui. Wang, hindi, Master Wang, dahil alam ninyo ito, tiyak na may solusyon kayo. Pakitulungan po ninyo ako. Pagkatapos, tiyak na gagantimpalaan ko, ngunit hindi maaaring baguhin ang aking patakaran. Ginoong siya, handa ka bang bumili ng isang espada sa akin? Ito na. Ginoong siya, bilhin mo na. Sige, bibilhin ko. Magkano ba ang halaga ng espadang ito? Ang espadang ito, itago mo muna. Kapag natulungan kita na malutas ang problema, ikaw ang magpapasya kung magkano ang ibibigay. Tiyo siya, ang ganda ng tanawin dito sa lugar mo. Napapaligiran ng bundok at tubig, magkasundo ang dragon at tigre, nakakulong ang hangin, nakakakuha ng tubig, mayaman at marangal, talagang isang magandang lugar ng Feng Shui. Sa totoo lang, bago itinayo ang lugar na ito, nagpakonsulta ako sa isang master para kalkulahin. Baka nagkamali ang kalkulasyon. Hindi pwedeng masama ang Feng Shui ng bahay ko. Maganda nga ang Feng Shui dito, pero hindi kayang pigilan ang may balak na mag-set up ng bitag. Set up ng bitag? Sino? Tama. Ginoong siya. Sino ang nagpapatanim sa iyo ng puno ng multo? Siya rin iyon. Ang master na nagmungkahi na magtayo ako ng hacienda dito. Inirekomenda. Ang taong nag-set up ng bitag ay ang master na iyong tinutukoy. Ang problema ay nasa puno ng multo na ito. Isang puno ng multo ay maaaring magkaroon ng ganoong kalaking epekto. Isipin mo, paano isulat ang puno ng multo? Kahoy. Multo. Ibig mong sabihin, Tama. Ang solusyon ay bunutin ang punong ito ng buong ugat. Tay, saan mo nakuha ang kalahating bait na Feng Shui master na ito? Siya yan. Huwag kang bastos sa master. Master, sa tingin ko, manloloko lang siya. ginoong ito, may mali ba sa sinabi ng asawa ko? Ang puno ng multo ay nauugnay sa multo, kahit ang mga hindi eksperto ay alam ito. Pero ang puno ng multo ay may ibang tawag. Puno ng wensyang ito ang gusto mong sabihin, di ba? Alam mo ba kung ang master na iyon noong una ang layunin ng pagtatanim ng punong ito dito? Sa tingin ko ang sinabi sa inyo ng taong iyon noong una ay na ang pag-aalaga ng puno ng wensyang sa magandang lugar na ito ng Feng Shui ay magdadala ng kasaganaan sa inyong pamilya siya sa larangan ng panitikan at pag-unlad sa akademya. Mabuti naman at alam mo, simula ng itanim ang punong ito ang mga susunod na henerasyon ng aming pamilya siya ay taon-taon nagiging top-notcher sa kabisera pumapasok sa Imperial University at paglabas, lahat sila ay mga elite ng lipunan. Ngayon gusto mong galawin ang punong ito, ibig mo bang putulin ang ugat ng aming pamilya siya? Ginoong Wang, ito. Ang pagtatanim ng puno ng wensyang sa inyong pamilya siya, sa larangan ng panitikan talagang may tulong ito. Ngunit sa normal na sitwasyon, hindi ito sapat para sa inyong mga susunod na henerasyon na maging top-notcher bawat taon. Ang dahilan kung bakit may ganitong epekto ay dahil ang taong iyon ay naglagay sa punong ito ng isang butil ng buto. Butil ng buto. Sa mas tumpak, tinatawag itong butil ng sanggol na may sama ng loob. Sa taon, buwan,
At oras na inalis ang fetus na malapit ng ipanganak ng maaga pinatay. Ang ganitong fetus ay may pinakamalaking sama ng loob. Ang buto nito ay giniling upang maging butil iyon ang butil ng sanggol na may galit. Napakalupit. Ang paggamit ng ganitong masamang paraan ay hindi katanggap-tanggap sa langit. Papatayin ko ang taong ito. Ngunit bakit naman sa puno ng akasya ng aming bahay? Tulad ng sinabi ko kanina, ang puno ng akasya ay daan ng mga espiritu pinakaangkop para sa ganitong masasamang bagay. Ang butil na iyon ay nakatago sa puno ng akasya, unti-unting nagsanib ang dalawa. Lumaki ng todo ang kakayahan ng puno ng akasya na mag-imbak ng hangin at tubig, at mas marami ring ibinabalik na swerte sa inyong pamilya. E di maganda iyon. Sa simula, natural na maganda iyon. Tulad ng mga nakababata sa pamilyang siya, umunlad sa kultura at edukasyon. Naglabasan ang mga elite. Ngunit ang magandang feng shui na ito, habang inaalagaan ang puno ng akasya, inaalagaan din ang masamang nilalang. Sa paglipas ng panahon, ang masamang nilalang ay unti-unting lumakas at sisimulan ng sipsipin ng enerhiya ng pamilya siya. Ito pala ang dahilan kung bakit ang pamilya siya namin ay palala ng palala ang katawan. Tatay, naniniwala ka talaga sa sinasabi nitong batang ito? Yung infant resentment pearl. Sa tingin ko, puro kasinungalingan yan. Kung puro kasinungalingan ba yan, putulin na lang natin ang puno. Tingnan natin kung mayroon nga ba yung infant resentment pearl sa loob. Di ba? Simple lang. Hindi pwede. Paano kung putulin natin ang puno at walang perlas sa loob? Talagang kayo lang ang nagkakalat ng kasinungalingan dito. Pero naputol na ang puno. Naputol na ang swerte. Ang swerteng nawala sa pamilya siya namin, mababayaran niyo ba yan? At saka, hindi naman siya Diyos na nakakakita sa loob. Bakit siya siguradong may perlas sa loob ng puno? Kinalkula ko. Sige, kung may kakayahan ka talaga, kalkulahin mo ulit kung ano ang laman ng pitaka ko. Kung magkamali ka, ipapagawa ko sa mga tao. Naputulin ang mga binti mo, sinungaling. Siya yan. Ginoong Wang. Kahit papaano, bisita siya. Masyado kang bastos. Ayos lang kung gusto niyang maglaro. Sasabayan ko siya. Pero, kung makalkula ko, ano ang mangyayari? MP, kung makalkula mo yung pagputol ng puno, hindi ko hahadlangan. At saka, luluhod ako at yuyuko sa iyo, bilang paghingi ng tawad. Sige, may isang ID card sa pitaka mo. Isang lisensya sa pagmamaneho. 2 gold credit card mula sa Daksha Bank. 1,000 cash at 10 business card na gawa sa purong pilak. Wala na. Mukhang nag-research ka tungkol sa akin. Ang ugali ko kung ano ang laman ng wallet ko. Sinabi sa iyo ng tatay ko, di ba? Hindi. Bago ito, talagang hindi ko sinabi kay Mr. Wang. Ito ay malamang na kanyang nakuha sa kanyang kalkulasyon. Ano? Anak, ngayon, naniniwala ka na ba kay Mr. Wang? Lahat ng sinabi niya ay mali. Paano ako maniniwala? Mali. Hoy, ang sinabi niya kanina ay mga bagay na karaniwan kong daladala. Ngunit ako lang. Ang black card mula sa Daksha Bank na kakakuha ko lang kahapon, hindi niya binanggit. Sa madaling salita, ang mga bagay na nabanggit kanina ay mga bagay na kanyang inalam ng maaga. Hindi ka ba magkakamali ngayon? Kung hindi, tayo na munang umalis. Ako ang bahala sa iyo. Sigurado akong hindi ka nila gagalawin. Huwag kang mag-alala, hindi ako magkakamali. Ang black card niya ay wala sa bag. Hemp. Tama ka. Ibig sabihin ako ang mali. Kung ano ang laman ng sarili kong bag. Hindi ko ba alam? Alam mo ba o hindi? Buksan mo at hanapin mo mismo. Malalaman mo, wala namang panganib dito, di ba? Sige, papatunayan ko sa iyo ng malinaw. Paano nangyari ito? Uy, Guro Liu. Mister, Siya, ngayon, ang anak mo ay nagdala ng black card sa paaralan. Sabi niya, ay kinuha niya ng palihim mula sa iyong bag. Sa susunod, ang mga mamahaling bagay na ito, mangyaring ingatan ng mabuti. Ano? Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi. Imposible. Ikaw talaga. Hindi ko alam kung kailan mo inudyok ang anak ko. Ginawa mo. Tama na. Hanggang kailan ka mag-aaway ng walang dahilan? Tay, Huwag mo akong tawaging tay. Kung itinuturing mo pa akong ama mo, dapat kang lumuhod at humingi ng tawad kay G. Wang. Tay. Ganito ba talaga ang pagiging ama? Nakikipag-alyansa ka sa iba para apihin ang sarili mong anak. Bata, kaya mo bang makipagpustahan sa akin? Anong dagdag na taya? Pumapayag akong putulin ang puno ngayon. Kung may perlas sa loob ng puno, hindi lang ako luluhod at hihingi ng tawad sa iyo. Magiging alipin mo pa ako, gagawin ko ang lahat ng iuutos mo. Pero kung wala, magdadala ka ng sapatos ko habang buhay. Bahala ka. Tao, putulin niyo na ang punong ito. Opo. nahanap? May perlas talaga. Saklolo. Gusto mo pa bang manakit? Halika rito. Ang perlas na ito ay may galit sa akin. Bakit ako ang hinahabol nito? Tama ka nga. Siya yan, alam mo ba? Bakit sa lahat ng tao sa pamilya siya? Ikaw ang may pinakamalubhang sakit. Bakit? Dahil ang fetus na ginamit sa perlas na ito ay ang anak mo at ng iyong kabit. Noong iniwan mo silang mag-ina, kaya ang puot na inilalabas nito ay pinakamalaki ang epekto sa iyo. At ito ang dahilan kung bakit napili ng tinatawag na master ang pamilya siya ninyo. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Ano? Siya yan, hayop ka. Ako. Hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito. Mr. Wang, salamat sa iyo sa pagkakataong ito.
Kung hindi ang pamilya siya namin, malamang ay hindi makakatakas sa kapahamakan. Ang halaga ng espadang iyon, naintindihan ko na. Mula ngayon, lahat ng pag-aari ng pamilya siya ay sa inyo na. Ako mismo at itong aking anak na walang kwenta, handang maging alipin ninyo, susunod sa inyong utos senior siya, hindi naman kailangan. Sa totoo lang, ang perlas ng galit na sanggol dito, kahit hindi mo ako hiningan, aalisin ko rin ito ng walang pag-aatubili. Kung gusto mo akong pasalamatan magpatuloy ka na lang sa paggawa ng mabuti para makaipon ng kabutihan para sa pamilya siya. Ginoo, bakit kahit nakuha na ang perlas, hindi gaanong gumaling ang sakit ko? Ang bagay na ito ay may matinding galit sa iyo. Ang galit ay pumasok na sa iyong mga laman loob. Maaari ka lamang mabuhay ng 10 taon. Ginoo, alam ko na ang pagkakamali ko, pakiusap. Iligtas mo ako. Ito ang iyong karma. Kung magiging mabuting tao ka mula ngayon at magiging masunurin, maaari kang mabuhay ng payapa sa huling 10 taon. Kung magpapatuloy ka sa iyong pagkakamali, ikaw lang ang magdurusa. Hayop ka, narinig mo ba ang sinabi ni Ginoo? Opo, ako ay magiging mabuting tao, mula ngayon. Sige, ang problema dito ay naayos na. Dapat na tayong umalis, Yubing, umuwi ka muna. Ako na ang bahala sa nasa likod ng gulo na ito. Ingat ka. Ano? Sabi mo pupunta ka sa Tianxi Grand Ceremony? Pinalayas ka? At sa harap ng maraming tao, pinagawa ka niya. Umakyat ka palabas. Walang kwenta. Lagi naming pamilya Chu ang nangaapi sa iba. Wala namang ibang nangaapi sa amin. Ang mukha ng pamilya Chu ay pinahiya mo. Tay, hindi ko naman kasalanan yon. Medyo kakaiba talaga yung tao. Hindi lang magaling sa laban, marunong ding manghula. Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Miss Lin. Tiyo Chu, kaya kung patunayan ang sinabi ni Chu Fan, medyo kakaiba talaga yung ex-husband ko. Hemp, kakaiba. Eh di hahanap ako ng mas kakaiba. Para harapin siya. Sa madaling salita, sino mang manginsulto sa pamilya Chu, kahit sino pa yan, dapat magbayad. Tay, may kakilala ka ba? Sumunod ka sa akin. Sa sinasabi mo, sa pagkakataong ito, ang gusto mong harapin ko, ay isang tao mula sa Xuanmen. Tama, Master Hu. Basta't maalis ang taong iyon, sa susunod na 5 taon, ang mga batang lalaki at babae na kailangan mo para sa iyong pagsasanay, ako na ang bahala. Hindi sapat. E di din taon? Din taon? At isama mo pa tong babaeng ito. Ako. Ito ang kasintahan ko. Hindi ito ang alay para sa iyo ngayon. Wala akong pakialam. Yung babaeng ito ay may natitira pang kaunting purple aura. Ay isang malaking pampalakas. Gusto ko siya. Tiyak. Ikaw, bata ka. Kung magagalit si Master Hu, lahat tayo mamamatay. Master Hu, ang babaeng ito ay iaalay ko sa inyo. Buti naman at marunong kang sumunod. Miss, ano pang hinihintay mo? Halika na rito. Hindi, Master Chu. Ha ha ha. Tatakas ka pa. Magpakain ka na lang sa akin. Ang sarap talaga, pakiramdam ko, sumulong pa ang aking kapangyarihan. Chusaw, Lumayo ka sa akin. Ikaw na matandang babae. matandang babae. Hindi. Sige, ngayon, maaari na tayong umalis para harapin ang taong gusto ninyong harapin. Hindi na kailangan, narito na ako. Wang Sheng, paano mo ito natagpuan? Pagsubaybay sa tao. Isa lang iyan sa pinaka-basic na bahagi ng Ziwei Dosho. Balak kong lipulin ang mga demonyo at ipagtanggol ang kabutihan. Nagkataon lang na nakita ko kayong nakikipagtulungan sa mga demonyo. Mamaya, sabay na kayong lilipulin. Ang yabang mo. Dahil nandito si Master Hu, hindi ako naniniwala na kaya mo pang gumalaw. Oo nga. Niloko kayo. Sa kanya. Wala akong naramdaman na anumang pag-alon ng mahika. Siya ay isang ordinaryong tao lamang. Marunong lang ng konting suntukan. Ano? Pero kahit ganoon, ang mga napagkasunduan dati, hindi dapat mabago. Siyempre, Ikaw itong nagpapanggap na may kapangyarihan, naging dahilan na ang pamilya Chu namin ay nagbayad ng malaking halaga ng walang dahilan. Si Qinging ay naging matandang babae. Kayong mga tao nakikipagsabuatan kayo sa mga demonyo, nakatanggap kayo ng kaparusahan karapat-dapat lang sa inyo. Master Hu, dahil ordinaryong tao lang ito, may paraan ba para ako na mismo ang pumatay sa kanya? Ito ang Divine Strike Talisman ngayon, hindi ka tatagos ng kahit anong armas at sobrang lakas mo. Salamat, Master. Bata, huwag kang mag-alala, mamaya, hindi kita agad papatayin, dudurugin ko ang mga buto mo, nang paisa-isa pahihirapan kita ng dahan-dahan, huwag ka ring mag-alala. Hindi ako ganoon kasiraan ng bait. Mamaya, mabilis kang mamamatay. mayabang. Hindi mo ba sinasabing hindi ka tatagos ng armas? Bayaran mo ang buhay ng anak ko. Ang ingay mo. Hindi ko inaasahan na ako, si Hu, ay magkakamali rin sa paghusga. Maaari bang malaman kung saang paaralan ka nagmula? Patay ka na hindi mo na kailangang malaman iyon. Tigilan mo. Tingnan mo ang aking parada ng mga multo.
Alasag na ginto. Hindi ako maaapektuhan ng kasamaan. Teka, hindi na ako lalaban. Hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Sa totoo lang, wala naman tayong matinding away. At hindi kita ginawa ng masama dati. Bakit kailangan mo akong guluhin? Gumawa ng hustisya. Ito ang tungkulin naming mga nag-aaral ng daan. Ikaw ang gumawa ng perlas ng galit na sanggol na ito, di ba? Bata, paano mo nagawang sirain ang aking plano? Sige, ikaw ang pumilit sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kakayahan. Kidlat ng palad, hindi mo inaasahan, di ba? Ano naman kung hindi ako maaapektuhan ng kasamaan? May alam din akong tunay na sining ng Dao. Magaling ang iyong sining. Ang iyong kidlat ng palad ay may kakayahan nga. Sayang, puro yung kidlat lang. Walang yang kidlat. Hindi mo makakamit ang balanse ng yin at yang. Paano nangyari iyon? Panoorin mo ng mabuti. Ito ang tunay na kidlat ng palad. Hindi mo ako pwedeng patayin. Kung papatayin mo ako, hindi ka patatawarin ng aking guro. Talaga? Iyan ang gusto ko. Ang master mo ay si Baijia Daoren, di ba? Paano mo nalaman? Nagturo sa iyo ng kalahating bahagi ng kidlat ng palad. Hindi ko pa maalam ang pinagmulan. Sa mundong ito, bukod sa aking Tito Master, wala nang iba. Tito Master, ikaw ang kasalukuyang Tianxi. Tama ang sagot. Pero walang premyo. Wang Sheng, ikaw pala ang kasalukuyang Tianxi. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kung sinabi mo ng mas maaga ang iyong pagkakakilanlan, hindi sana ako umalis sa iyo. Binigyan kita ng maraming pagkakataon. Ikaw mismo ang nagpabulag sa iyong mga mata dahil sa pagnanasa. Pwede bang bigyan mo ako ng huling pagkakataon? O kaya ibalik ang aking kabataan? Wala nang pagkakataon. Kung hindi ka nagpakatanga, mayroon ka pang 10 hanggang 20 taon na buhay. Mas mabuting magpahinga ka na lang sa iyong pagtanda. Hindi ito totoo. Hindi totoo. Sino? Sino? Ang lakas ng loob? Pumatay sa alagad ko, si Baijia Daoren? At hinaram pa ang tadhana, HMP. Huwag mong isipin na hindi kita mahahanap dahil dyan. Pumatay sa alagad ko, si Meng Tongyin. Siguradong hindi ka na muling mabubuhay magpakailanman. Ang kalaban na iyon, ilang araw na hindi nagkita, ang galing ay tumaas, kaya ngayon hirap na akong kumilos. Amo, ganyan ka na. Sa tingin ko, mas mabuting samahan mo ang pamilya mo. Unahin mo munang pagalingin ang katawan mo. Tumahimik ka, anong alam mo? Ikaw ang panganay ng pamilya Sia, si Sia yan. Ako nga, ikaw? Amo, Ginoo, maawa ka. Dati ba, ang pamilya Sia ay nag-utos ng isang tao na kumuha mula sa kanilang puno ng akasya, ng isang perlas ng galit na sanggol? Oo, si Master Wang ang gumawa niyan. Master Wang, ano ang buong pangalan? Hindi ko alam. Alam ko lang siya ang manugang ng pamilya Li. Asawa ni Li Yubing, CEO ng Dingsheng. Pamilya Li. Ginoo, iyon na ang alam ko. Nasabi ko na lahat, pakiusap, wag mo akong sipsipin. Wala kang alala, ang sakit-sakit mong katawan. Wala akong gana sumipsip sa'yo. Oo. Pero, Hindi iyon makakapigil sa'yo na sumama sa alagad ko sa ilalim. Sabi ni Yubing, marunong ka raw ng ilang mahiwagang sining ng daan. Konting alam lang. Napakagaling. Ang lolo ni Yubing, hindi alam kung anong sumapi sa kanya. Ngayon, tuluyan na siyang nakaratay. Pwede ka bang pumunta agad? Sige, darating ako agad. Amo, ayos na ang lahat ayon sa iyong kahilingan. Mahusay. Ngayon, hinihintay na lang natin siyang pumasok sa bitag. Ay naku, Ang butihing manugang ko, dumating ka na sa wakas. Agad mong tingnan ang lolo ni Yubing. Ano itong sitwasyon? Ito ay pagpasok ng masamang enerhiya sa katawan. Paano iyan? Huwag mag-alala, maliit na problema lang. Gagamitin ko ang aking sining upang ilabas ang masamang enerhiya. Pero, sa oras na gamitin ko ang aking sining, ako ay lubos na magko-concentrate. Sa oras na iyon, pakiusap, bantayan mo ako ng kaunti. Sige. Sa simula, gumamit ako ng divination sa aking mga daliri, natuklasan ko na ang bagay na ito ay nakatago sa tadhana, alam ko na. Ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng hitsura. Nagtatago ka ng matagal, lumabas ka na. hindi ko inaasahan. Natatakot ako na mabunyag ang bagay. Tinaakpan ng tadhana. Jiwang, pasensya na. Pinatay mo ang aking alagad. Ngayon, sasamahan mo ang alagad ko sa kamatayan. Lolo, ang masamang enerhiya sa katawan mo, naalis ko na lahat. Magpahinga ka muna ng maayos. Pupunta muna ako para harapin ang masamang pari na ito. Salamat, G. Wang. M. Mali ang sinabi mo kanina. Ngayon, ikaw ang sasama sa alagad mo. Ako. Kaunti na lang ang natitira mong kapangyarihan. Di ba? Kahit gaano ka pa kagaling, kung wala kang kapangyarihan, paano mo ako lalabanan? HMP. Ha, paano nangyari? Ibig sabihin, kanina. Hindi mo binigyan ng enerhiya ang matanda para alisin ang masamang enerhiya. Kung hindi, bakit may ganyan ka pa ring lakas? Ang maliit na masamang enerhiya ay 1% lang ang epekto sa akin. Sino ka? Sa buong mundo, kakaunti lang ang may ganyang lakas. Bilang lang sa daliri. Mukhang hindi mo talaga ako kilala, Tito. Tama rin. Noong umalis ka sa Gigumen, ilang taon pa lang ako. Taga Gigumen ka rin. Tito, ikaw ang kasalukuyang Daksha Tianxi? Ano, ang manugang ko ay ang Daksha Tianxi? Kaya naiintindihan mo na, Tito? Ngayon, mukhang ikaw ang nagset ng bitag para sa akin. Pero ako talaga ang mangangaso. HMP. Ano ngayon?
baka hindi kita matalo. Pero kung gusto kong tumakas, kahit ang guro mo noon ay hindi ako mapigilan. Tito, huwag ka nang tumakas. Kanina nang dumating ako, sa paligid dito naglagay ako ng isang liangi bagwa array. Maliban kung patay na. Kung hindi, hindi ka makakalabas. Pareho tayong miyembro ng iisang sekta. Kailangan ba talagang magkasira tayong dalawa? Parehong sekta, umalis ka sa gigumen. Sa mga taong ito, ang mga inosenteng buhay na pinatay mo ay hindi mabilang. Ngayon, lilinisin ko ang sekta. HMP, noong sumikat ako, ikaw, nasa sinapupunan pa lang ng nanay mo. Gusto mo akong talunin? Wala kang karapatan. Tingnan mo ang aking katawang labas. Ah, ganun pala. Ang perlas ng hinagpis na iyon, ginagamit para sanayin ang katawang labas. Isang perlas ay isang projection. Ang dami mong projection, mukhang mas masama ka pa kaysa sa naisip ko. At puspos ng kasamaan. Paano? Bawat projection dito, may 30% ng aking lakas. Ang daming projection. Kahit ang guro mo ay hindi makakayanan. Sigurado ka bang hindi mo ako palalayain? 7, 8, 10. Anong ibig mong sabihin? Ah, kalkulahin ko kung ilang patalim ang kailangan para sa'yo. Isang patalim, sapat para patayin ang 100 mong projection. Ang 10 kong patalim, siguradong sapat na yan. Mayabang. Sige, Ang hirap ko sa loob ng ilang dekada. Nasira mo lang ng napakadali. mga demonyo. Kahit gaano ka pa magsanay. Sa harap ng kabutihan, walang laban ka. Ano to? Nakatakas pa rin ang natitirang kaluluwa niya. Pero humihina na siya. Yubing. Napakaswerte naming magkaroon ng asawang tulad mo. Isang biyaya para sa aming pamilya, Lee. Yubing. Delikado. Sasaktan niya si Yubing. Hahaha, munting babae. Sinira ng asawa mo ang katawan ko. Kukunin ko ang katawan mo. Paano? Makatarungan naman, di ba? Yubing, Mang Wang, hinahanap mo si Amoli? Nasaan siya? Nasaan siya? Lumabas lang si Amoli. Tinanong ko kung saan siya pupunta. Hindi siya sumagot. Yung matandang iyon, konti na lang ang natitira niyang kaluluwa. Hindi siya tatagal ng ilang araw kung nakadepende lang sa pag-aari kay Yubing. Gustong mabuhay muli. Kailangan lang ang swerte ng dakilang siya. Alam ko kung saan siya pumunta. Tumigil ka. Sino ka? Ako ang asawa ng kasalukuyang Tianxi. Dumating ako upang makipagkita sa binibini. Ano? Dumating ang asawa ng guro para makita ako. Pasok, pasok. Li Yubing, binibini, ako po. Wow, asawa ng guro, mas maganda ka pa sa inaakala ko. Kaya pala nabighani ang guro sa iyo. Salamat, binibini. Halika, mag-usap tayo. Paano kayo nagkakilala ng guro ko? Sa totoo lang. Ang kwento namin ng guro mo ay simple lang. Iyon ay, sinira niya ang lahat para sa akin. Ngayon, sisirain ko ang lahat para sa kanya. Hindi ka asawa ng master ko. Sino ka? Ingat, binibini. Demonyo, mamatay ka na. Ikaw, umalis ka dito. Ikaw ang susi sa kapalaran ng dakilang siya. Saan ka tatakbo? Talagang karapat-dapat kang maging susunod na pinuno ng dakilang siya. Talaga, kayang taglayin ng napakaraming kapalaran ng dakilang siya. Kapag na-absorb mo na ang lahat ng swerte, kakainin na kita. Hindi lang makakapagbuhay ng patay, mas lalo pang lalakas ang aking kapangyarihan. Sa oras na yun, masisira ang kapalaran ng dakilang siya. Magkakagulo ang buong mundo. Tingnan natin ang dakilang Tianxi ng siya, kung kaya ba niyang pangasiwaan ang lahat ng ito. Ano na ang lagay? Pinalibutan ko na ang buong paligid. Pero hanggang ngayon, hindi man lang nabasag ang barrier. Bukod pa, ang taong kumidnap kay Binibini. Parang, si Li Yubing, Miss Lee. Miss Lee, umalis ka. May nakakainis na insekto na pumasok. Hindi ka si Miss Lee. Masamang tao, pakawalan mo na si Binibini. Kung hindi, hindi kita pakakawalan ng maayos. Bastos ka sa akin, ikaw lang? Walang hiya, saluhin mo ito. Ginoong King Feng. Okay ka lang. Sa daksya ninyo, bukod sa Tianxi na iyon. Talagang mga walang kwenta kayo, dahil kayo mismo ang pumasok para mamatay Xuanming Shenzang. Panginoong Tianxi. Meng Tongin, tama na ang komedyang ito. Ah, ito ang katawan ni Miss Lee. Halimaw, napakasama mo. Hemp, pinilit ako ng Tianxi ninyo, sinira ang aking katawan, sinira ang aking pagsasanay. Hahaha, bakit hindi ka lumalaban? Nasaan ang kutsilyong pumatay sa akin dati? Gamitin mo na. Dali, sa maselang katawan na ito. Tusukin ng ilang butas. Ano? Naawa ka? Sige, tingnan ko kung gaano ka katagal. Bakit tumigil ka? Ang galing mo. Pero okay lang. Buti na lang itong binibini. Ang pambansang swerte ay na-absorb na halos. Maglaro tayo ng laro. May dalawa kang pagpipilian. Una, patayin mo ako ngayon. At mamamatay ako kasama ng asawa mo.
Pangalawa, piliin mong huwag makialam. Ngayon, kakainin ko na ang binibini. Ginoong Tianxi. Hahaha, ano sa tingin mo? Mahirap bang pumili? Sa isang banda, ang taong mahal mo. Sa kabilang banda, ang kapalaran ng dakilang siya. Kailangan mong talikuran ang isa. Dahil pinili mong huwag makialam, kukunin ko na ang kapalaran ng dakilang siya. Ginoong Tianxi. Huwag mo akong pakialaman. Bilisan mo at patayin ang masamang taong ito. Huwag ka nang lumaban. Kung kaya niyang maging matigas ang loob, matagal na sana siyang kumilos. Wang Sheng, huwag mong kalimutan, mag-asawa lang tayo sa pangalan. Hindi mo kailangang magsakripisyo para sa akin. Ang buong dakilang siya. Mag-asawa lang pala kayo sa pangalan. Pero paano kung mararamdaman na ang iyong pagmamahal sa kanya ay sobrang init? Matagal ka na yatang may gusto sa kanya, di ba? Ginoong Tianxi, papatayin mo ba ang isang taong nagmamahal sa iyo? Wang Sheng, dahil hindi mo kaya, sige, ako na lang ang gagawa. Ang kutsilyong ito ay binili ko pa sa iyo noon. Tamang-tama, gagamitin ko ito para wakasan ang aking buhay. Buwisit, tumigil ka. Ano ang gagawin mo? Tigilan mo na yan. Wang Sheng, mahal kita. Kung mahal mo ako. Kung gayon, mabuhay ka ng maayos. Haha, ang ating mahal na Tianxi. Talaga, mas gusto mo ang maganda. Kung ganoon, ang kapalaran ng Daxia, tatanggapin ko na. Mali ka. Ang kapalaran ng Daxia, hindi mo rin makukuha. Dumating na ang oras, ikaw, kaluluwang ito. Dapat ka nang pumunta sa lugar na dapat mong puntahan. Dumating na ang oras. Takip silim. Pinapatagal mo ang takip silim. Paghati ng takip silim, paghihiwalay ng yin at yang, bumukas ang pintuan ng mga multo. Ang mga patay ay pumunta sa kabilang buhay. Umalis. Dumating na ang maswerteng oras. Ang mahal na Tianxi ay bumalik na sa kabisera. Anak, huwag ka nang tumingin. Tayo at ang mahal na Tianxi. Malaki ang agwat ng katayuan. Mabuti na nga na natulungan kanya ng isang beses. Bakit ka nandito? Siyempre, para sunduin ang asawa ko, bumalik sa kabisera para magpatuloy sa trabaho. Hindi naman ako magiging monghe. Ang konvoy na iyon, hayaan mo silang mauna. Tayo muna ang mag-enjoy sa ating dalawa. Sa totoo lang, mula nang magpakasal tayo, hindi pa tayo nag-honeymoon. Saan mo gustong pumunta? Sa totoo lang, mula nang magpakasal tayo, hindi pa tayo nag-honeymoon. Saan mo gustong pumunta? Meng Tongyin, kukunin ko ang iyong naiwang kayamanan para hindi masayang ang ating matagal na pagkakaibigan. Nahanap ko na. Ate, konting tiis pa. Dito ay dapat ligtas. Pansamantala tayong magtago dito. Kainis, si Wang Sheng na duwag. Siya pala ang kasalukuyang Tianxi. Ngayon, ang pamilya nating Lin ay bangkarote. Lahat ay sumusunod para apihin tayo. Lahat ng ito ay tiyak na pinagawa niya. Mayroon palang ganitong di perpektong kagandahan. At ang galit na dala ng binatang ito ay isang potensyal na talento. Ngayon, ang dakilang Xia Tianxi ay bumalik sa kanyang posisyon. Ang kapalaran ng bansa ay hindi masisira. Para sa ating Brahmanismo ay hindi magandang balita. Si Meng Tongyin na walang kwenta. Sinira niya ang aming ilang dekada na plano na sirain ang dakilang siya mula sa loob. Sino ka? Bakit ka nandito? Binibini. Ang iyong mukha ay hindi likas na ganyan. Marahil ay naapektuhan ng masamang salamangka. May paraan ako para maibalik ang iyong kagandahan. Huwag kang magsinungaling. Ang mukha ng ate ko, paano mo magagawa? Ano ba talaga ang layunin mo? Hahaha. Binata, alam mo ba kung sino ako? Ako si Bamo, tagapagbantay ng Brahmanismo. Itong munting sugat, para sa akin. Madali lang, wala akong masamang intensyon. Naaawa lang ako sa inyo. Bukod dito, nakikita ko na may pambihirang talento ka. Angkop ka para matutunan ang masamang aklat ng Shiva at Brahma. Maaari kitang turuan ng mga kasanayan para hindi ka na maapi at maprotektahan mo ang mga taong gusto mong protektahan. Bata, huwag kang maniwala sa kanya. Ang masamang kasulatan na sinasabi ng dayuhang ito, tiyak na mapanganib. Masamang kasulatan? Ano ngayon? Makakaprotekta sa sarili. Protektahan ang pamilya, makapaghiganti. Yan ay magandang kasanayan. Gusto mo bang manatiling mahina ng ganito? Pinapanood mo lang ang iyong ate na naghihirap at hinahayaan lang ang mga umaapi sa inyo na maginhawa? Sige, pumayag ako. Basta't mapagaling mo ang mukha ng ate ko at maituro mo sa akin ang mga kakayahan. Gagawin ko lahat. Sino yan? Dumating kayo sa tamang oras. Sakto. Hayaan ninyong makita ninyo ang lakas ng masamang kasulatan ng Shiva at Brahma. Ang chi ng dalawang taga-daksya na ito. Sakto para maalis ang masamang mahika sa iyong ate. Ha 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 ha. Tumutupad ako sa aking pangako. Una, pagagalingin ko ang mukha ng ate mo. Naminwa.
Mukha ko. Gumaling na ang mukha ko. Salamat. Ate, talagang gumaling na. Ang galing. Talagang gumaling ang mukha mo. Ayos, natupad ko na ang aking pangako. Ngayon, ikaw naman. Ngayon din, ituturo ko sa iyo ang masamang aklat ng Shiva at Brahma. Ang pamamaraang ito ay napakalakas. Kapag lubos na nasanay, kayang magpabaligtad ng dagat at ilog. Ngunit tandaan, huwag magmadali. Kung hindi, mawawalan ka ng malay, mababaliw. Mag-concentrate at kalmahin ang isip. Tandaan ang mga sikretong formula. Iikot ang iyong enerhiya. Sipsipin ang kapangyarihang ipinapasa ko sa iyo. Bunso. Nararamdaman ko na. May totoo na akong kapangyarihan. Salamat, Guro. Sige, ang pangunahing formula ng masamang aklat. Naipasa ko na sa iyo. Ang susunod ay ikaw na ang magsasanay. Hindi dapat magtagal dito. Ang mga miyembro ng dakilang Shah Mystic Sect. Ang kanilang presensya ay papalapit. Kailangan ko nang umalis. Guro, aalis ka na? Kung may hindi maintindihan sa pagsasanay, paano kita hahanapin? Tawagan mo ako sa emergency. Pero kung hindi talaga kailangan, huwag mo akong kontakin. Bilang isang tagapagtanggol ng Brahman cult, mayroon akong mahalagang bagay na dapat gawin. Tandaan, magsikap kang magsanay. Huwag mong sayangin ang kapangyarihang ipinamana ko sa iyo. Nakuha na ang kayamanan ni Meng Tongyin at nakakuha rin ng isang mabuting estudyante, nagtanim ng isang panloob na tao. Hindi na sayang ang pagpunta ko rito. Ate, mula ngayon, talagang magsasanay ako ng mabuti. Protektahan ka at sinanay, paghihiganti kay Wang Sheng. Ahaw, naniniwala ako sa iyo. Pero dapat kang mag-ingat. Huwag mong hayaang mabulag ka ng masamang aklat. Kahit anong mangyari, nariyan lang ang ate mo.